Hello everyone! Hello sa inyong lahat na nandiyan nanonood ngayon, nakatutok at nag-aabang sa ating live trading with Nas RS Miklat and Nas Marian Karen Asisio Rosales, di ba? Meron lang tayong konting technicalities kanina pero we're on the go palagi. Nagagawa natin palagi ng paraan yan kahit signal pa ang problema, merong paraan, di ba? Kaya kudos sa lahat ng mga naka-station pa rin dyan at patuloy na nagtatag ng kanilang mga members kasi alam niyo naman kung gaano kaganda at gaano kasaya tong training natin for tonight, di ba? Something special. Title pa lang ng topic natin ngayon, kaabang-abang na talaga, di ba? Medyo naputol nga lang pero ngayon, ipagpapatuloy na natin ang ating live training. Kaya kung ready ka na talaga, notebooks mo, dapat naka-make sure mo, naka-ready na yan, di ba? Naka-earphones ka para walang ibang distractions, di ba? Kasi pag may distractions, nabubulol tayo. Pag may distractions, hindi mo maintindihan yung mga ituturo sa atin ng mga trainers natin for tonight. Pero yun nga guys, andito lang ako to introduce you again our trainers, di ba? Pero yun nga, matuwa kayo ng gusto kasi punong-puno ng learnings tayo ngayong gabi na to. So, di ko na papatagalin. Let us call on, syempre, without further ado, one of our M clubs, two of our M clubs na malulupit, di ba? Isa sa mga grand uplines natin, di ba? Si Alps RS Miklat, at the same time si Alps Marian Karen Asisio Rosales. Palakpakan naman tayo, guys. Ayan na sila, di ba? Sa suporta, 'di ba? Suportang malupit, 'di ba? At Sherwin lang malakas. So, game, start na tayo, 'di ba? Walang sabi nga ni Sherwin, walang signal, walang sitwasyon na makakapagpapigil sa taong interesado, sa taong gigil. So, again, thank you so much, Sherwin. And guys, pakilala ko lang ulit, 'di ba? Yung aking ka-partner, 'di ba? Yung grand upline natin, 'di ba? Sobrang excited na nito, grabe. Diba, nababanggit pa nga niya, excited din si baby. Grabe, excited yung baby ni Upline. Sobrang kinikilig, sobrang gigil din yung bata sa learning si baby. Diba? Kung yung baby nga, diba, sobrang excited na matuto, na I'm sure kayong lahat na nandito, comment nyo na, tag nyo na lahat ng mga teammates nyo, and umpisahan na natin tong gabi na to. Anyways, Upline, baka may gusto kang sabihin sa kanila po. Hi! Yun na lang. Kaya guys, get ready kasi siyempre, kung mahalaga yung oras nyo, mahalaga rin yung oras namin, mahalaga ang oras natin lahat. Siguraduhin natin na walang nasayang na oras, panahon, minuto, segundo para matuto tayo pare-pareho, para makapagtulungan tayo. Tandaan mo, ang paglaki ng negosyo mo, ang pag-succeed mo sa negosyo mo, nakadepende, una sa alam mo, pangalawa sa gagawin mo. And now, isiguraduhin natin na yung mga gagawin natin is tama, na yung mga alam natin is yung tama, at i-make sure natin na prepared tayo para sa mangyayari sa atin dito sa front row, dito sa post natin. Ngayon, partner, are you ready? Yes, Abs. Sobrang excited na. Kagabi pa, nung nakaraan pa. Diba? Gigil na gigil. Ayan. Simulan na agad natin sa front row mission. Ano ba ang mission ng kumpanya natin? Guys, sana may notebook kayo tsaka ballpen na naka-prepare, naka-ready. Kasi alam nyo, magkukwento lang ako ng napakabilis at personal ko tong kwento. Sobra ako nanghihinayang sa dami ng mga members ng front row na hindi talaga siya naiintindihan. Sana maintindihan nyo kung bakit kayo kinukulit ng mga upline nyo manood, kung bakit yung mga leaders nyo, kahit na ilang taon na sila sa front row, nanonood pa rin sila. Shout out mo nga yung upline mo. Sigurado yung upline mo nandyan ngayong gabi, nanonood pa rin yan. Kasi lahat ng leaders, alam nila to, sikreto to ng network marketing. Lamang talaga ang may alam. Lamang ang continuous na natututo. Lamang ang hindi acne. Sa mga nakapanood ng mga training last week, na pag naririnig nyo yung salitang acne, salitang alam ko na yan. Yes. Tama? So, pasalamat ka kung yung upline mo kasama na nanonood ngayon. Ibig sabihin yung upline mo, hindi yan acne. Diba? Palakpakan natin yung mga upline mo. Ready sila matuto, ready silang gawin ng lahat, matututo na ng lahat para magabayan ka. Ngayon, sabi ko nga, nalulungkot ako makita na yung ibang mga members ng front row sumasali, pero hindi yung mayaman. Bakit? Kasi sumali sila, pero hindi nila totally naintindihan kung ano yung sinalihan nila. And I'm happy kasi at least ikaw na nanonood ka ngayon, ayaw matulad sa kanila. Sabi nga nila, may dalawang mga klase ng halimbawa. Mabuting halimbawa at masamang halimbawa. Mabuting halimbawa, nakikita mo maganda resulta, kaya dapat ginagaya. Ang masamang halimbawa, nakikita mo pangit nagiging resulta, pangit na nangyayari sa kanya,
kaya iiwasan mo. Either way, halimbawa Yes. naman yan. Tama? So, ngayon, simulan na natin. Ano ba ang misyon ng kumpanya natin? Ano ba ang misyon ng front row? Apps RS, pakibasa. Yun, actually, guys, ang front row mission, di ba, walang iba kundi ito, to create a radically positive change in people's lives, di ba? Actually, apps, dagdagan ko lang ng konti. Ito, kung titingnan nyo, kung isa sa puso nyo to, guys, di ba, kasi naririnig naman natin, di ba, yung mga schools natin, may mga mission yan, may mga mission visions yan, yung mga companies, government, meron yan. Tayo din dito sa front row. Yung front row itself, may mission din yan. Ang maganda dito sa mission na to, guys, pinapanindigan nila, talagang sinasapuso nila na up to now, na ito yung mga panahon na sobrang kailangan ng napakadami nating kababayan ng suporta, ng tulong, di ba? Walang kaabog-abog, talagang ang purpose, ang agenda, di ba? Ang mission ng front row is to help, di ba? To change people's lives, 'di ba? Napakaraming aspect niya, 'di ba? Ito na lang, 'di ba? Yung ka-partner ko po ngayon, 'di ba? Si apply natin. Grabe na ang naging changes, development, improvement niya with the help of front row, 'di ba? Na sobrang nakaka-inspire, nakaka-excite kasi alam natin, guys, yung front row hindi tumitigil. Last year, even nung time na nag-start si Upline, no, nag-M-Club si Upline, up to this very moment na to, ang mission ng front row hindi nagbabago. Actually, nadadagdagan nga po yun. Tama ba, Abs Karen? Nadadagdagan yung mission ng front row, di ba? Hanggang dumadami yung members, yung mga distributors, dumadami yung mga nagtitiwala, di ba? Dumadami yung kailangan na tulungan, di ba? Na suportahan itong company natin na to. Na sobrang swerte natin, sobrang blessed natin, di ba? Na ikaw na nanonood ngayon, you're one step closer, di ba? Na yung mission ng front row ngayon, naiintindihan mo na. Diba, nai-expose ka na dun sa agenda yung mission ng front row na kung saan na ang baguhin nga ang buhay ng madaming tao. So, ang pagbago ng buhay, guys, hindi pwedeng ang company lang natin ang gagawa niyan. Dapat tayo mismo sa sarili natin, i-involve natin, diba? Kasi ito na nasa loob na tayo ng front row, member na tayo ng front row. So, it's our job and duty, diba, to help ourselves na yung mission ng front row, maging tayo doon, maging party na tayo doon. Hindi pwedeng distributor lang tayo, kailangan yung mission na pagbago ng buhay. Ikaw mismo, tayo mismo, kagaya ni Upline, di ba? Na kami mismo, wala kami dito without help, di ba? Kundi dahil dito sa tao na to at sa company na to, di ba? Na yung front row, tinulungan si Abs Karen. Ngayon, si Upline, si Abs Karen, tumutulong na siya magbago ng mga buhay ng mga tao. Di ba? Tama ba, Abs Karen? Yes, at ganoon din yung ginagawa ng mga M-Clubs nyo. Kumbaga lang yan parang pass the message, parang pasapasahan lang yan. Kung nabago ng front row ang buhay ng mga nauna sa atin, kaming mga nauna sa inyo, kami naman ang tumutulong sa inyo, at yung mga applies nyo naman, silang tumutulong sa inyo ngayon. Ganun lang yon. So it's a mission na hindi pwedeng yung kumpanya lang may gusto, dapat lahat tayo. And speaking of which, even yung grupo natin, merong mission yan. Yes. Ang Team New Blood, just so you know, we have 6 sub-teams in the company, actually 7 sub-teams in the company. And ang New Blood ay isa doon. So, Unstoppable, Evolution, Empire, Domination, Zenith, EG3, at Team New Blood. Okay? We are one of the youngest sa lahat ng mga grupo. At even tayo may mission. Besides sa sundin ang mission ng front row, ang mission naman ng grupo natin, ito, basahin mabuti at sana isa puso. Apps RS, pabasa. Yon. First natin na mission, syempre ito, to inspire and touch lives by helping each other move forward towards the same goal. Diba? And next neto, syempre, to create more leaders and bring the best out of each individual. Giving a whole definition to multi-level marketing. Diba? Actually, kung i-explain ko lang to, na lagi ko naman naririnig, diba? Kay Upline, di ba, ang New Blood, di ba, isa yan sa mga pinakabatang team sa buong front row. Pero ang pinaka nagustuhan ko talaga na nandito ako sa team na to, kasi si Upline, di ba, kagaya nyo ng mga nanonood ngayon, baka ikaw, di ba, first time ka din nag-join sa networking, first time mo sumali sa ganitong industry, na baka marami ka rin naiisip dyan na mga questions, worry sa utak mo. Guys, imagine kung ikaw naisip mo yan, wala kang anything background sa ganitong industry. Yung upline po natin, di ba, yung grand upline ng Team New Blood, di ba, tinatag na tong mission na to despite na may mga worries, may mga fears din po siya na na-encounter nung nag-i-start siya. Kasi sabi nga ni upline, si Abs Karen, di ba, pangunahan ko na, sorry, pero sinabi nga ni upline,
wala po siyang experience sa ganitong industry din. So in short, walang background, walang anything na preparation kasi 'di ba sa kaalaman ng lahat, 'di ba? From UP din naman si Upline, 'di ba? Dalawa yung course na tinapos niya, BS Math tsaka HRM, 'di ba? Tapos yung mga napasok niya ng mga racket, 'di ba? Yung mga discarding ginawa niya, walang anything related o anything connected talaga sa ganitong industry sa front row itself, 'di ba? Sa ganito multi-level marketing. So, isa yan sa pinakamamahalin mo talaga dito, lalo na pag inintindi at sinapuso mo talaga to. Kasi yung apply natin na nagtatag ng new blood, di ba? Nagsimula na itong mission na to, kagaya mo lang din. Di ba? Kagaya mo lang din na nag-isip, na nag-uumpisa siya, kung kaya niya bang gawan yung paraan, yung pang-join. Nag-doubt din siya dyan, si applying, di ba? Laging ang sinashare sa bomb. Di ba? Although yung desire nandun na, pero nakita niya yung 4988, iba yung package natin, natakot din, nag-worry din yan. So in short guys, yun na yun eh. To cut the long story short, nagawa nung apply natin, hindi lang 1 taon, hindi lang 2 taon. Hanggang ngayon, kahit buntis nga si apply ngayon, nagtitraining, ang main agenda, ang main mission niya is to inspire, diba? So, mas madaming tao, na sabi ko nga kanina, kung pwede lang minuminuto lahat ng sumasaling new members sa atin, ma-meet na itong tao na to, nitong apply natin na to, gagawin niya. Actually, hindi lang ma-meet kung pwede lang puntahan. Diba? Kasi alam ng mga team leaders to, diba? Luzon, Visayas, Mindanao, na kung wala lang pandemic ngayon, na kung hindi lang buntis si apply, diba? Diba? Sobrang ine-effortan talaga niya, walang tulog, sobrang grabe yung kumbaga yung pagod, yung sakripisyo niya, 'di ba? Na kahit kumikita na si Atline ng sobrang laki na ng kinikita niya, pero yung service hindi nagbago. Kasi gusto niyang ipa-realize, gusto niyang ipakita sa atin na yung mission niya na yan, 'di ba? Yung mission na tinatag niya dito sa Team New Blood, 'di ba? Na syempre nakita niya sa agenda at sa mission ng front row, gusto niyang ipakita sa atin na ikaw na new member, kagaya mo, ako naging ganyan din. Diba? One day sa network live ko, naging ganyan din ako. Kaya kami kumbaga sa lahat ng mga M-Clubs ng New Blood, kami nakita namin yung effort, sacrifices ni Upline na hindi na to kumbaga parang higit na to sa pera, higit na to sa kikitain. Diba? Yung effort, yung mission niya na yan, diba? Hindi kulang yung salita na ina-explain ko, kulang din tong mga yung binasa natin na explanation ng New Blood mission sa effort at sacrifices ni Ups College sa buong grupo natin, 'di ba? Na I'm sure ikaw na nanonood ngayon, basta bigyan mo ng chance yung sarili mo, isa puso to, 'di ba? 2 months, 3 months, 1 year, 2 years, 3 years, aralin mo yung front row. Maiintindihan, maunawaan mo yung sinasabi ko kasi si Upline, guys, kapatid, hindi ka lang niya dito, hindi tayo magkakakilala, yes, pero grabe yung concern, 'di ba? Grabe yung kagustuhan niya na kumita ka din, kagaya natin, kagaya ni Upline, syempre. Diba? So, yun lang, Abs. Kulang talaga yung explanation, pero gusto ko lang ipaintindi sa lahat ng mga viewers natin ngayon yung ginagawa mo na yan since day one, bago pa ako sumali, new member ka pa lang. Diba? Grabe na yung effort, service mo sa grupo. Tama ba, Abs? Alam mo guys, natutuwa ako sa mga sinasabi ni R, na medyo kinikilig ako ng visualization. Pero kasi, alam nyo, totoo yung sinabi ni RS, especially yung in-emphasize niya na ang pag-network naman kasi, hindi lang talaga kasi siya pera. If you really want to become successful in network marketing, you really have to create people who will also be successful in the business. Kumbaga, bilangan tayo ng dami ng tao matutulungang magbagong buhay. Yung dami ng tao magbabagong buhay, under mo, yun din na maging equivalent ng pagbabago ng buhay. Para lang malinaw sa inyo, you may sell a lot of products, pero ikaw ang kikita. Pwede kasi piliin mo yung pagre-refer lang. Pagbebenta-benta lang eh. Pwede ka lang yung tipong pagre-resell, which is okay kasi kikita ka. Pero hindi yun ang purpose ng network marketing. Okay? Ang purpose ng network marketing, magbago buhay mo at the same time nagabago buhay ng mga taong natatouch mo o mga nakakasama mo. Yes, sa magbebenta ng produkto, puputi tayo, papayat, maging healthy. Pero iba pa din yung natutulungan mo na siyang pumuti, umayat, maging healthy, at kumita na malaki. At magbago ang buhay niya. At mapaganda niya yung buhay niya, makatulong sa family niya. That's a whole different league. That's a whole different story. At yun talaga ang main purpose ng network marketing. Madaming mga tao na nagkasama-sama, a network of people, helping each other towards a common goal, which is ang maging successful sa buhay. Mapaganda ang future, mapaganda yung buhay, mahalagaan ang family. Which is I'm sure yun naman ang pangarap natin lahat. Yes. Pero ba dito nangangarap maging mamatay na mahirap? Nangangarap ang ipabigat sa magulang?
Wala naman ito nangangarap ng ganun. Tama, mali. Yes. Tama. Diba? So, next na natin. Ngayon, kung may front row mission at may new blood mission, ang tanong, what would be our mission or your mission? Okay? Tutulungan namin kayo, gagabayan namin kayo towards marating yun, towards ma-achieve lahat yan. Kasi, syempre, ang lawak-lawak ng front row mission, ang lawak-lawak ng new blood mission. So, paano ka makakatulong or paano ka magiging parte ng mga mission na yon? Okay? Yes. Take note nyo guys ha, marami-rami to. Saya to. Solid to. Masaya to. Oh. Iyon. Abs RS. Yan. Syempre, first thing, di ba, kung bagong sali ka, new member ka o new distributor ka, ito yung mga things na sinasabi sa umpisa pa lang, di ba? Ang syempre, first things first, yung makapag-upgrade ka ng account agad na, for example, sumali kayo ng bronze, ng silver o ng gold, syempre, dun tayo sa, kumbaga yung income dapat to the highest level. Syempre, kung makapag-upgrade ka na ng account mo, next thing doon, dapat 3 heads platinum ka na. Guys, again, itong mga goal set na to, itong mga bagay na sinasabi namin sa inyo, itong mga to, ito yung mga ginawa din namin kung kami nag-uumpisa. Para literal ginapang. Okay Yes. lang kapangin guys, at least nag-move forward kayo sa mga goals. Yes. At least nakikita nyo yung proseso na hindi, yung tipong, ang akala kasi ng ibang mga tao, pagkasali, oh shit, mayaman na ako bukas. Wala naman kasing ganun. Diba na tipong, basta sumali ka, maghakot ka ng maraming tao, babago na yung buhay mo. No. It requires a process. It requires step by step na kailangan nating nahihit or nagagawa. Okay? Baka yung iban nahihirapan ngayon or tingin nyo para ang hirap-hirap ipasok sa kukote ang 600,000 a month or 1.8 million a month. Yeah. Ang hirap-hirap ipasok yung may libo-libo ang member. Maybe it's because you don't even know where to start. Yes. Maybe it's because you don't know saan ka dapat magsisimula, ano dapat ang pinapriority mo. Ngayon ang maganda dito, sa training natin today, i-rundown namin ni RS ninyo kung ano-ano yung dapat, kumbaga sa checklist Yun. kumbaga. Ayun yun. I-check mo, lagay mo sa notebook mo to lahat, ano na yung mga nagagawa mo, ano na yung mga nahihit mo, kasi marami to guys. Ang maganda, steadily process, tuloy-tuloy mo i-hit tong isa-isa na to hanggang sa magugulat ka na lang, hala, Hall of Famer na pala ako. Yun. So, yun, Yeah. makapag-upgrade ng account, of course, for bronze, silver, and gold. In-emphasize naman namin yan sa orientation. Starting package pa lang yan. Diba? In-emphasize namin sa orientation, ina-upgrade dapat talaga yan. Siyempre, masusarap ang 2.5 kaysa sa 500. Tama. Diba? Imagine mo, ang 2.5 ng platinum ay isang tao, ang bronze, kailangan 5 tao 5. para magka 2.5. Diba? Ito yung difference, napakalaki. Syempre, mas maganda kung lahat ng members natin naka-platinum. Yes, of course, magsisimula tayo sa brand. For more, naiintindihan namin kayo guys, kung alam nyo lang, intindi namin kayo. Pero hindi pwedeng magtagal ka dyan. Maiintindihan ka namin kung yan ang pinangsali mo. Pero kapag tipong 2 months, 3 months, 6 months, 1 year, brands ka pa din. Nako. Sorry girl, sorry boy, hindi na kita maintindihan. Kasi bakit mo lilimitahan ang malaking kitaan? Exactly. Diba? Bakit mo lilimitahan? You were destined for millions. Pero, mapayag ka na ang kitain mo daan-daan lang. No. Tama. Kailangan mo talaga siyang, una sa lahat, ma-upgrade yan. Kaya, paano? Diyan ngayon papasok yung gawin mo na yung negosyo. It's either magbenta ka na ng products, kada income mo sa products, itabi mo muna, huwag ka munang magastos. Kung iba sa inyo, hayahayang buhay ka agad eh. Kaya nakabenta lang ng isang sabon, nakapagkape na. Milk tea na. Nakapag-milk tea na. No. Isa pa sa tuturo namin sa inyo sa pagiging front row member nyo, financial literacy. Kung paano gagamitin ang pera ninyo, ha? Tama. Ilan namin kayong tuturuan kung paano kumita. Tuturuan namin kayo paano paikutin, paano palakihin niya. Okay? So, sa unang mga income ninyo, guys, sana ang nasa isip nyo yung mga goals nyo lang. Ha? Nag-aalala na ako, a few minutes from now, a few hours from now, 11:11 na. Oo nga, no? Baka yung karamihan sa inyo, naka-add to cart na. Nag-ready na lang anong tawag dyan, anong tawag doon? Diba add to cart? Yung ibibilihin na talaga. Oo. Mag-isip-isip ka Nakapleta muna. na. Isip-isip. Huwag kayo, Nagdo-notif pa.
Oo, yung nagpa-pop up pa, Mhm. paulit-ulit pa, di ba? Guys, isip-isip, Rinig. kung hindi mo kailangan, hindi naman Totoo. ka need ng family, kung meron ka pa naman nun, hindi pa naman luma, yung mga ganyan, isip ka, kung hindi yan nagapasok ng pera, kung hindi yan makatulong sa pamilya, kung hindi yan makatulong sa'yo para ma-achieve mo pa yung goals mo, huwag mo munang bilhin. Doon ka muna sa mga bagay na kailangan mo para i-improve yung sarili mo, para mas matulungan mo pa yung sarili mo, para mas makapagpasok pa ng income para sa family mo, dun ka muna. Kaysa sa nakaisip ka niyan sa 11-11 na yan, didiretsuhin kita. 3 heads platinum ka na ba? Ano, tama. Diba? Diba? Marami. I mean, kung ako tanungin nyo, Ilag-ilag. ang bubuhos ko yung pera ko sa bagay na pag naglabas ako ng pera, iikot, rorolyo, lalaki, Yes. puputok, dadami. Kaysa naman sa maglalabas ako ng pera, sa isang bagay na dahil sale, dahil mas mura, pag nasa iyo na, ano na, gagamit mo pa ba? Tandaan Yes. mo, hindi porket sinabi nilang mas mura, ay nakamura ka talaga. Tama, Kasi tama. naglabas ka pa rin ng pera sa bagay na hindi mo naman kakailangan. Ingat-ingat lang, kinakabahan na ako eh. Malapit na 11-11 eh. Hours na lang. Tama eh. 'Di ba? So next natin dyan, makapag-upgrade, makapag 3 heads platinum. Bakit kailangan yung 3 heads platinum? Para ma-maximize nyo yung full potential ng negosyo natin. Imagine mo 1.8 million a month ang maximum capacity ng 3 account. Shit, Isang di ba? account, 600,000 lang. Ako, nararanasan ko na, lumalagpas na ako sa 600 eh. Kasi 700 ako, 800 ako. Sarap Dahil kami din. 3 accounts ako. Paano kapag hindi ako naka 3 accounts? Tama. Again, huwag mong lilimitahan yung laki ng pwede mong kitain dito. Huwag tayo magiging dahilan para natin mga full potential. Okay? Ngayon, apps, paano ko papwesto, saan ko lalagay? Diyan papasok ang komunikasyon mo with upline. Yes. Siguraduhin mo, pag nagdesisyon ka na maglagay ng second account, pag nagdesisyon ka maglagay ng third account, you discuss it with your upline. Your upline knows best. Alam ng leader mo, alam ng upline M Club mo, alam nila kung saan best ipupwesto yung account mo. Okay? So, huwag ka lang basta-basta mag-decide kung saan ilalagay. Ha? Iba pa rin kapag planado. Tandaan yung Tama, sinabi tama, ni, sa mga nakapanood na ng trainings namin, at especially nila upline Kerwin, lagi niya binabanggit to. People don't fail to plan. They just plan to fail. Mali. People don't plan to fail. People just fail to plan. Tama. Okay? Kailangan planado ang pagyaman natin, guys. Hindi pwedeng putyo-putyo. Hindi pwedeng basta-basta dito. Next na goal. Yan. Ito yung next natin. Siyempre, makapag-upgrade ng tools natin, di ba? Ng cellphone, ng laptop. O, di ba? Kung may laptop ka na, gusto mo pa ng mas maraming pwedeng gawin, di ba? Pwede ka mag-PC naman, and then, siyempre, internet connection para sobrang tayo, kumbaga sobrang available, sobrang accessible ka sa lahat ng mga pwede mong i-meet, diba? And syempre, office setup, na kung alam naman natin na marami pa rin sa ating nang nasa bahay, na kailangan kung nasa bahay ka lang, diba? Nasa bahay ka, kailangan yung place mo dyan, o yung inviting place mo dyan, o yung front row place mo dyan, kailangan hanggat maaari, lively, kailangan pag umupo ka doon, diba? Kahit upo ka lang, nasa office ka talaga na kung saan gaganahan kang gawin yung business, yung front row, gaganahan ka kumausap ng tao na hindi pwedeng kakausap ka lang tapos nakahiga ka, 'di ba? Kailangan upgrade natin 'yan. Sa madaling salita, dagdagan ko 'yung sinabi ni upline, simple lang 'yan, yung front row, guys, hindi natatapos 'yung mag-upgrade. So, same as us, it's our parang it's our responsibility sa sarili natin na kung ang front row itself, kung ang si upline mismo, 'di ba, yung grupo natin mismo hindi natatapos, 'di ba, na mag-upgrade, na magdagdag ng mga asset, ng mga kailangan nila sa business, 'di ba? Para sa grupo, para sa company. So tayo mismo sa sarili natin, it's our duty, responsibility na mag-upgrade. Kasi sayang yung sayang yung potential na nandito ka na sa isang opportunity na kung saan yung limitation, para pwede nga natin sabihin walang limitation eh. Tama ba, Abs? Pwede natin sabihin na pag front row ka, walang pipigil sa iyo eh. Walang magsasabi sa iyo na 100,000 a month, 200,000 a month. Diba? 600,000 a month, diba? Na kung isipin mo, parang ang laki. Pero guys, believe me, nakita na namin, naramdaman na natin, diba? Kay upline, with the help of upline, nakita na natin na
posible siya. Sobrang pwedeng-pwede siya mangyari. So, bakit mo papayagan na malimitahan yung sarili mo ng dahil lang sa hindi tayo nag 3 Platinum, 'di ba? Di tayo nag-upgrade ng tools natin, 'di ba, ng internet connection. Tama po ba? Tama ba? Madagdag ko lang, tama ka RS, nakadagdag ko lang guys. Yung iba sa inyo, ito mapapansin nyo to, unang 3 buwan nyo bilang front row, maraming bibili ng product sa inyo, maraming magjo-join sa inyo, maraming mag-a-avail ng package dahil excited ka. Kasi excited kang kumita. Ngayon, kung nakaranas ka na ng income, ito mali, hindi ko nga maintindihan kung bakit nangyayari sa karamihan to eh. Yung iba, habang kumikita, nawawala yung excitement. Nawawala yung excitement level nila. Ngayon papasok yung mga goals mo na. Yung mga malaliman mo ng mga nakaplano, yung mga malaliman mo ng gustong marating. Sample, ngayon bago ka, again, makakapagpasali ka ng tao dahil excited ka, gusto mo hakutin yung buong barangay, gusto mo hakutin yung buong probinsya nyo, gusto mo ubusin yung Facebook account mo, yung friends mo, magagawa mo yan, unang 3 buwan mo. Magagawa mo yan, unang 3 buwan mo. Kasi excited ka. Wala kang pakialam sa rejection, wala kang pakialam sa sabihin ng ibang tao kasi alam mo na tama yung ginagawa mo. Alam mo na meron at merong sasali sa'yo. Ngayon, kapag tumatagal ka na, lahat ng mga hihindi sa'yo, nakatingin yan sa'yo. Lahat ng mga hindi, listen. Lahat ng hindi bibili sa'yo o lahat ng hindi magjo-join sa'yo, nakatingin sa'yo. Oo, kasi bakit? Gusto nilang patunayan sa sarili nila na tama yung dehisyong ginawa nila na hindi sumali sa'yo. Hinihintay ka nilang bumagsak. Totoo yan, Pilipinas to, crab mentality, tama mali. Ngayon, Yes. itong mga maliliit na mga bagay na to, itong mga bagay-bagay na pag-upgrade mo, it's a way for you to always remind yourself na hindi, I'm doing what's right, I'm doing kung ano yung alam ko makapagpabuti sa family ko. Little by little, goals kukunin ko. Yes, they may be little, but moving forward, magugulat na lang, malayo na nararating mo. Ngayon, yung mga tao naman na hinihintay ka mag-fail, anong iisipin nila? Hala, nakabili siya ng gumaganda. Hala, umaayos yung outfit Hala, nakabili ng mas upgraded na cellphone Pero guys, may I remind you din hindi kinakailangan taon-taon yan. Medyo din tayo. Again, Timpla-timpla. may reminder ako, no? Hindi porket may iPhone 12 na, yung iPhone 11 Pro Max mo, luma na. Hindi na magagamit. Oo. As long as nagagamit mo, malinaw lahat ng bagay, malakas ang internet, maganda yung picture, maganda mag-live, maganda, alam mo yon, maganda pa naman siya. It serves its purpose pa. You don't need to buy a new one. Kasi bakit? Kasi marami pa tayong goals na kukunin. Kaya namin sinasabi ito na makapag-upgrade. Kasi guys, for example, ako ng bago member ako. Matatawa kayo, promise. Unang cellphone ko, akong inatawa na kagad. Cellphone gamit ko nung pag-join ko ng front row, Nokia 3315. May rubber band pa sa ibabaw at sa ilalim kasi pag binabagsak ko, 4 na piraso. iPad, casing, SIM card, baterya. O, di ba pala, yung mismong laman. Ganun yung sinimulan kong cellphone. Of course, nag-upgrade ang teknolohiya. Dumating na si Facebook. Kinailangan na ng mga picture, selfie. Wala namang pang selfie ang Nokia. So, dumating din sa panahon na kinailangan ko mag-upgrade ng phone. Gets mo? At syempre, yung mga tao nakatingin, nag-upgrade ulit ako. Pero hindi agad-agad na Tandaan nyo, marami pa tayong mga goals na kukunin. So, be wise din. Be wise. Kung alam mong may kailangan kang i-upgrade mo. Ngayon, laptop PC, bakit mahalaga yan? Kasi marami tayong mga online client. Yes. Guys, just so you know, again, don't limit ourselves to our location only. Don't limit ourselves sa mga taong physical lang nating nakikita o nakikilala. Ang laki-laki na mundo, bilyon ang tao. Bilyon. Diba? Hindi lang barangay ang kailangan mo, ang pwede mong mayaya dito. Bilyon ang tao. Ilang milyon ang Pilipino all over the world. So, kapag meron kang laptop, PC, meron kang magandang internet connection, magandang office setup mo, alam mo yon, iyo ang mundo. Network mo buong mundo. Walang limitasyon. Pwede kang mag-online whatever time. Pwede kang kumausap ng tao whatever time. Habang tulog ang mga kapitbahay mo, wala silang kinikita.
ikaw gising ka, pwede kang kumita. Nagigets mo ba? And that would only happen if you have good tools, if you have upgraded tools na makakasabay sa teknolohiya natin. Nagigets niyo po ba yun? So, kung ikaw, bago ka, medyo pag nakita mo yung cellphone mo, ang sarap na bad trip, ganyan. That's okay, kasi dumaan kami lahat dyan. Pero pag kumikita ka na, if marunong kang humawak ng pera, please guys be wise. Hindi sa kung ano yung halakin ng kinikita mo eh. Ang mahalaga, kung paano mo nagagamit yung kinikita mo para magpalaki pa ng kinikita. Totoo. Sabi nila, it's not what you earn, it's how much you save. For me, it's what you earn, how you save, and how you use your money wisely. Mas Yun ang mas mahalaga. maganda yan. Kasi kahit naman magaling ka magtipid, wala ka namang kinikita, ano titipirin mo, di ba? Loko-loko ka ba? Totoo. Dapat malaki kinikita mo, marunong ka gumamit ng pera at paano siya papalagay. Next natin. Ito na. Gusto ko tong training na to kasi literal himay-himay ha. Yeah. Kung feeding tayo ng malupit ha. Meron tayong tinatawag na mga daily goals. Kung may daily income, weekly income, monthly income, abay meron din tayong daily goals, weekly goals, and monthly goals. May yearly pa nga. Tama? So ngayon, bilang bagong member or bilang front row member, meron dapat tayong goal natin sa sarili natin sa pang-araw-araw. Kasi bakit? I want you to really understand this. Ang mga members na walang goal, walang nararating. Totoo. They easily quit. Exactly. Ito na lang sample. Pag niyayaya kang gumala, ano ang unang-una mong tanong? RS, ano unang-una mong tanong? Saan pupunta? Ano gagawin? Di ba? Ayun na yan. Exactly. Pag gala na nga lang ang tanong mo na kagad saan pupunta, ano ang gagawin? Isa pa, yayain kitang manood ng sine. Anong tatanungin mo sa akin? Anong palabas? Di ba? Anong movie? Diba? Anong palabas? Anong movie? Anong storya niyan? Sino artista? Ang dami mong tanong. Ang dami mong kailangan malaman pa. O next, yayain kitang sumakay ng eroplano. Ano ang unang-unang mo tatanong? Saan punta? Saan punta? Uuwi pa ba? Alam mo, siyempre, alam mo yon, hindi ka makakarating sa kahit saan. O di mo magagawang isang bagay na hindi mo alam kung para saan. Diba? Ngayon, napakahalaga nito. Everyday natin, sana magkaroon kayo ng what we call this kind of self-discipline na ang bawat araw natin naka-offer, of course naka-offer kay God. Pangalawa, naka-offer sa goals natin. Kailangan, pagkagising mo sa umaga, alam mo kung ano ang plano mo sa araw na yun. Huwag kang papayag na nagising ka na't lahat, nakakain ka na ng almusal at lahat, nakaligo ka na't lahat, kasi hindi mo alam gagawin sa araw mo. Tama eh. Walang kwenta araw mo nun. Wala kang magagawa nun. Magugulat ka na, lumipas yung araw, ay tapos gabi na. Kasi wala kang plinano. Pero kapag may planado ka, pag may plano ka for the day, magugulat ka, ang bagal ng oras, kasi marami kang magagawa. Pero kapag wala kang plano, gabi na. Tama Kasi eh. nagagawa ko buong araw ko. Kasi, wala kang nakaprepare na plan. So ngayon, ano yung mga daily goals natin? RS. Ayan, syempre, first thing, di ba, learn something new. Di ba? Sabi nga, no matter gaano man kadami yan, di ba, ang mahalaga, everyday, di ba? Kasi, alam ko yung mga viewers natin, mga members natin dyan, may mga iba-ibang profession, works, o anything. Hindi ko alam kung ano po yung mga ginagawa nyo, FW. So, always make time lang, di ba, na may matutunan tayo sa business natin, sa kada araw na lumilipas, 'di ba? Sa pagkausap ng client, madami 'to eh. Sa ano yung pagsagot, 'di ba? Ano yung mga pwedeng ipakita, 'di ba, sa mga client, sa mga guests natin. And syempre, second dan, 'di ba? Ito kadugtong na 'yon. Do something new. Syempre, once na matutunan mo na siya, 'wag mong kalimutan na i-apply din siya kagad. Kasi 'di ba, parang apps, 'di ba, dito minsan nagkakaroon ng difference din eh. Yung iba sagana sa excited talaga mag-training, 'di ba? Which is good, which is better, okay 'yun eh. Pero mas magiging best o mas makakabuti, 'di ba? Na kung yung mga natututunan natin, yung mga sinusulat natin na learnings, mas maganda na-apply natin siya kagad. 'Di ba? Na-apply natin kasi para napapractice tayo dun sa new skill na 'yun eh. Kasi hindi pwedeng natutunan mo ngayon, narinig mo ngayon, nasulat mo ngayon, tas pag in-apply mo right after, master mo na kagad yung craft na 'yun. Hindi pwede. Hangga't maaari dapat tsaka practicein natin yan, yung pagkausap ng tao,
yung galing sa pagkausap, kagaya nila Apps Karen, lahat po yan nadala talaga ng applications eh. So, yun yung gagawin natin. So, kaya sabi ko nga po, kung ano man yung professions nyo, ginagawa nyo, make time pa din na makakapag-training, di ba, may matutunang bago at may magawang bago pa din. Sa papa, ito, talk to people, ito, malaking bagay na to para ma-apply mo yung natutunan mo at matuto ka. Kasi ito, yung pagkausap sa tao, hindi lang naman yan pang guest lang, diba? Yes. Siyempre sa guest, sa mga clients, diba? Sa mga prospects natin, yun na yun na yung application, kumbaga. And siyempre, ito yung sa co-members natin, dito makakapulot ka ng mga ideas eh, na mga experiences nila na pwede mong ma-apply sa'yo, ma-adapt sa'yo na parang makaka-relate ka, ma-apply mo na, okay, pwede sa akin yung ginagawa ni ganito diba? So, ito na yung pwede sa learning, dahil sa paggawa, diba? Sa pag-training, diba? Sa pag-gain ng knowledge at sa pag-apply ng natutunan natin. Ito, Tama yan. Para sa mga mahiyain. Tandaan nyo, yun. mahiyain ka ngayon kasi wala ka pang kakilala sa amin. Pero pag kilala mo Yun. na kami, pupusta ko sa iyo buhay ko, kakapal din yung mukha mo. Totoo. Pag makapal ang mukha, makapal ang bulsa, tandaan mo Yun. yan. Alam mo, ang isa sa mga pinakamadaling paraan para matanggal ang hiya, ay kapag-usap sa kapwa, ang kausapin mo, member na. Hindi naman magkukwit yan dahil sa iyo. Mali. Tama. Mas malakas ang loob mo pag alam mong hindi ka magkita. Diba? Mas malakas ang loob mo gawin ng mga bagay-bagay pag alam mong maraming gumagawa. And trust me, imagine mo na lang, pag chinek mo tong new blood group natin, 17,000 ang naka-add dito Yes. sa group na to. They may not watch sabay-sabay because again, marami tayong member abroad, marami tayong member na part-timer working. They watch on their free time, but still they watch. Yun ang maganda doon. Kasi baka nasa isip mo, 200 lang yung nanonood, 300 lang yung nanonood. Asan yung iba? They watch sa oras na available sila. Yung iba, hindi nanonood. Yan yung mga hindi mo dapat ginagaya. Yun. Yan yung mga iiwasan mo. Yan yung mga tipong alam na front row sila, alam yung ganda ng pwede magawa ng negosyo sa kanila, pero hindi nila pinaghahandaan, hindi nila inaaral. So yan yung mga maling halimbawa, ha? Paalala ko lang sa'yo, ha? Baka kasi gayahin mo, eh. Diba? Kung ikaw, as long as, alam mo yon, hanggat tama ginagawa mo, pusta ko sa'yo, tama mangyayari yun. Saka, ito pa, lamang ang may alam. Yes, you really have to learn the business. Pero, lamang ang may alam na gumagawa. Na nag-a-apply. Nag-apply. Kasi baka mamaya, loyalty awardee ka, lahat ng training na attendan mo, pero putik ang gumaling notebook mo, hindi ikaw. Diba? Ang nangyari, punong-puno yung notebook mo. Pero pag sinabihan kita, mag-invite ka nga, stroke. Di na magawa. Wag ganun, ha? Iba talaga, guys, I'm telling you. Kahit tama sinabi ni RS, alam niyo ba yung RS niyo dati, hindi nga nagsasalita yan, puro ayos lang ng bangs yan dati. Nasa opisina yan. Nilaglag. Nasa opisina yan para yung flower vase, para yung palamuti. Sa opisina, dumating na, umalis na. Hindi ko man lang naramdaman. Bye, Abs. Andiyan ka pala, RS. Andito ko, Abs, 5 hours na. Tayop ka, 5 hours ka na pala nandyan. Hindi ba marunong magsalita yan dati? But look at him right now. Siya na ang kasama ko sa training. Imaginein mo, kapal na lang mukha niya. Iba na yung kapal. Ibang klase ng kakapalan ng mukha niya. Tumatawa tayo sa ngayon, pero trust me guys, that's really the process. Hindi pwedeng lumaki ang network mo, hindi pwedeng lumaki ang grupo mo, hindi lalaki ang income mo, kung hindi makapal ang mukha mo. Pero wag literal ha, baka magpapataba kayo lahat. Hindi yun. What I mean is, we really have to know how to relate to people because this is a relationship. How can you create leaders? How can you build a group? If hindi magbubukas ng bibig mo, di ba? Kailangan talaga. Isa yan sa mga daily goal. Meet a new member. Talk to your upline. Alam mo yon? Talk to people nga, hindi naman sinabi na kung sinong klaseng tao eh. Ang mahalaga may nakakausap tayo. Pero guys, reminder din pala, sana yung mga kinakausap ng tao, yung makakatulong naman sa inyo. Totoo. Yung mga mabubuting halimbawa, mabubuting ehemplo, mabubuting mga masasarap kasama, baka mamaya mga kakausapin yung mga negatibo. Putik, ikaw yung positive, kausap mo negative, maya-maya dalawa na kayong negative. Ikaw pa yung nahawaan, hindi ikaw yung nanghawa. Diba? Mas maganda yung unang mga makakausap mo, mga positive din. Pahawa ka muna. Diba? Yes. Kunin mo na muna yung positive mindset, kunin mo na muna yung positive thinking ng mga tao. Diba? Get ready muna. Alam mo, tip, apply mo.
That's the best way to get charged. That's the best way to know what you have to know, to learn what you need to learn. Upline mo. Dapat ganito kayo na upline. Kasi bakit? Kung sino yung dikit sa mga upline, yun ang kumikita ng malaki dito. Sure ako dyan. Solid yan. Proven, tested na yan. Yes. Kanino ka didikit, yun ang future mo. Kaya huwag ka didikit sa negatibo, future mo yan. Tingin ka. Next. Yan, Goal next pa natin. Next natin, syempre, pag nagagawa mo na o ginagawa mo na yung mga dapat natin gawin, syempre, nandun na yung pag-a-adjust, diba? Minsan, alam ko training nga natin yung 4 pillars diba? Na ito, may mga improvement na, kumbaga, ito na yung time, diba? Na kumbaga parang nagagawa na natin siya, diba? Pero may mga things to improve pa din, may mga percent pa na kaya pa natin siyang mas galingan, di ba? O di ka, yung appearance mo sa screen, di ba? Na ano pa yon, na adjust, na i-improve pa yon. Na yun yung mga reminder sa amin actually ni Upline. Even up to today, di ba? Sinasabihan kami niya na yung appearance mo sa screen, di ba? Maganda naman yung kumbaga, maganda na yung presentation, malinaw, pero yung smile, kumbaga parang yung mga tiny details, di ba? Kasi minsan, kumbaga, yun na yung maganda nga sa ginagawa natin kasi walang katapusang learnings to Walang katapusan na pag-improve ng craft natin. Kaya nga, ba't ka mananawa, ba't ka mapapagod? Kasi the fact na nag-i-improve ka, ini-improve mo yung skills mo, ini-improve mo yung ginagawa mo, kapatid. Sabi nga, kung marami ka nang nagagawa, marami kang ginagawa, yung income nandun na yon, yung paglaki ng grupo, ganun na yon, nandun na yon. Huwag na tayo lumayo, nandito na si Abs Karen, di ba? So dami nang nagagawa niyan, pero maganda nga doon, hindi lang niya basta ginagawa. Di ba? Yung bawat ginagawa niya, ini-improve niya talaga. Ini-improve niya bawat percent, bawat angulo, kumbaga kumbaga sabi nga ni Upline, kung meron dapat manahin sa kanya, walang iba kundi yung pagiging OC niya. Akala mo ganda. Di, given na yun. Yung idol, Given na ba yun? Idol na nila yun. Lax white lang yun. Lumaklak kayo ng lax white. Yan. Nangyayari din yan. Pero yung sabi ko nga po, di ba, yung pagiging OC ni Upline, yun yung mga kailangan din natin manahin. Kumbaga sa skills, dun sobrang galing ni Upline kasi sobrang ini-improve na bawat Grabe naman yung sobrang galing. Yung hindi kumbaga ganun siya kumbaga yung eagerness niya na i-improve yung isang bagay, hindi lang pwedeng nagagawa. 'Di ba? May ganung mind. Explain ko lang yung in-explain niya at RS nyo guys na ganito kasi yan. Yung i-improve mo, yung i-improve ng buhay mo, ganun lang ka-basic yun. If you continuously improve, your income, your future will continuously improve. Okay? So, para sa mga bagong member, ang best way dyan, para continuously kang nag-improve, manood ka parati ng mga activities, manood ka ng POM, manood ka ng mga trainings, attend ka ng mga trainings, sama ka sa mga meetings, tikit ka sa mga meetings, pag may mga special guest kayo sa grupo, pag may mga pa-meeting si Upline, sali ka. Apps, okay lang ba yun? Saling tikit. Oo naman. Oo naman. Sumali ka, dumikit ka, huwag kang papayag na hindi ka nakakasama. Ngayon, kung hindi ka pa nakakasama talaga, pakita mo sa upline mo na you deserve na makasama sa mga meeting na yun, na you deserve na makasama sa mga training na yun. At higit sa lahat, guys, para makita ng upline mo na deserving ka, na makapanood maka-attend ng mga special meetings, special trainings, mga ganyan. Lagi, again, paulit-ulit ko sasabihin to, kailangan ina-update mo yung nangyayari sa'yo sa upline. Kung meron ka mang daily goal, the daily goal would be to become closer with your upline on a daily basis. Kasi guys, ang pinakamahirap na gawin sa pag-network ng mag-track. Totoo. Hindi network ang pag-network mag-track. Okay? Kaya nga, di ba, network of people, help each other. Paano mo i-help each other kung hindi ka nagpapa-help? Di ba? So, pero malinaw lang din naman to guys ha, i-clarify ko lang din. Baka naman sobra ka namang umasa kay upline. Baka naman yung income mo, iaasa mo sa kanya. Mali. Kaya nga tinawag na tulungan. Give and take. Give and take, tulungan. Ganito na lang yan, para mas malinaw. 10% kay apps, 90% ikaw. Pwede mo gawin mag-isa, oo, pero that's still 90%. It will never be 100. Totoo. Diba? Pero kung may 90% all out ka, tapos nagagabayan ka pa ng upline mo ng maganda, ako na nagsasabi sa'yo, you will definitely go far into it. Tula ko dyan. Kaya hindi naman din pwedeng puro si upline lang. Kasi nga 10% lang si apps eh. Diba? Kailangan may effort ka 90%. Tulungan. Okay guys? Yun yung daily goal ha. Yan na yung daily goal. Next!
Next na natin. Are you learning? Comment nga below. Comment nga kung marami kayo natututunan today. If na-visualize nyo na sarili nyo, you are one step closer sa mga pangarap natin. Okay, weekly naman. Ay, Yun. gusto ko to. Gusto kong topic to. Maganda. Favorite ko to. Dito kumbaga dito na yung kumbaga yung result ng application ng daily goals eh. Oo. Kung talagang na-apply ba natin lahat ng mga natututunan natin. Kasi syempre first thing dito nakalagay nga weekly income, 'di ba? Just so you know, 'di ba? I'm sure alam niyo naman lahat, alam natin lahat ng income natin, 'di ba? Nagre-reflect 'yan pag kinash out mo every Thursday, 'di ba? Actually daily na nga 'to eh, pero dahil may cut-off tayo, 'di ba? Yung Tuesday to Monday nga natin, 'di ba? Kumbaga may goal ka na certain income every week. Diba? Dito natin makikita yung resulta ng activities na ginagawa natin daily. Diba? Na for example, minsan naririnig nyo, madalas I'm sure baka nadidinig nyo sa mga uplines nyo yun, yung sinasabi nila na pag bagong member, kakailangan yung starting income mo, 3,000 to 5,000 a week kagad. In short, sa madaling salita, pag bagong member, kasama na dyan yung return of investment eh. Na kung hanggat maaari, 1 week, first week pa lang, mabawi mo na yung nilabas mo. Kasi kung 3,988, I'm sure napakadaling bawiin yan. Yung 3,988, diba? I'm sure kaya nga na 1 day, tama ba, Abs? Oo. Diba? Pero dito, pinapractice natin yung weekly income para at least nakikita mo you're one step closer. Kasi minsan, diba, Abs? Kasi baka mamaya yung 600,000 a month, hindi mo pa ma-appreciate, lalo pag nag-uumpisa kayo. Pwede natin yan tiyaniin. Hindi yan malaki para hindi natin paniwalaan. Pwede natin siyang umpisahan sa weekly. Diba? Actually, guys, before, para lang sa kaalaman ng lahat, before tayo magkaroon ng front row all access, ang income ng front row naka-cheque. Yun. O cheque. Ang nilalabas talaga every Thursday. So, ang cut-off period talaga ng front row is Tuesday ng 11:59 o 12 midnight ng Lunes. Ay, gabing-gabi ng Lunes. Yes. Start na yon ng cut-off. Tuesday ng, ano ba to? Tuesday ng 001. 1 a.m. 12:01. First minute na, 12:01. Hanggang Lunes ng 12 midnight. So, para lang malinaw, yun ang cut-off. Tapos, pakita ko sa inyo ha. Para medyo ma-visualize nila. Hindi, para lang ma-visualize nila. Kasi ngayon, hindi na na-visualize kasi hindi nila nakikita in total. Pero dahil may front row all access tayo, have this certain discipline na binuview nyo, chinecheck ninyo, binomonitor ninyo. Yung pumapasok na tao sa inyo. Sana may kopya kayo ng genealogy nyo, written on paper, hindi lang yung online. Para pag written on paper kasi may kopya ka na kagad, full name niya, unique ID niya, madaling Yes. madaling magpasok ng tao. At the same time, sana may kopya rin kayo ng kinikita nyo talaga. Sinecheck nyo yung daily summary report, everyday yan, check nyo. Kung rumolyo ba, pumasok na ba yung sales match mo, pumasok na ba yung package sold mo, para na monitor mo. Ako, ever since, super duper monitored hanggang sa kahuli-huli ang amount. Bakit? Hindi sa mukha akong pera. Para malinaw. It just so happens na meron talaga akong weekly goal. Actually, daily. Daily goal pa lang, may goal na ako na tsumeke na at least 5,000 araw-araw. Bago pa lang ako nito Bagong member pa lang ako. Kasi diba, sa mga nakapanood ng orientation, pinakwento ko naman, diba, lubog ako sa utang dati. Lahating milyon ng utang ko before. So, yun ang unang kong gusto i-priority. Ang luminis ang aking track record sa utang. Wala akong ibang goal nun. Ang goal ko lang makapagbayad kasi i-invitein ko sila I-invite ko na pinagkakautangan ko Yun yung starting ko. Everyday may goal ako. Wala akong pake kung papuyat, wala akong pake kung ilang taong kailangan usapin, wala akong pake kung mapaos ako. Ang mahalaga, mahit ko yung goal ko, which is 5,000 a day. Ako yun. Ewan ko kung anong goal mo. Kung ang goal mo mas malaki, dapat mas masipag ka. Kung ang goal mo, simplihan lang, edi kung ano yung goal mo, hindi ibibigay mong effort. Okay, so, ang nangyari, para lang alam nyo, 2018 to Ayan. Ito yung weekly. Ako, ayun na guys, the legendary clear book. Oo, weekly ko yan. Grabe, 103,000 isang linggo. 103,000 isang linggo. Wow! Ayan, kung nakita nyo, bakit tatlo yung cheque? Tatlo yung cheque kasi 3 accounts. Yes. 01, 02, 03. Tapos dati, piniprint out pa yung GC.
Ngayon kasi tipid na tayo sa papel, di ba? Save Mother Earth na daw eh. Kaya online na din. So, makikita ko, yung monthly ko. Ang monthly ko, tanggal na yung tax dyan ha. Nako, di ba? 344,250 isang buwan. 2018 pa to, so sorry ko medyo maliit-liit pa. Yung isang taon mo, isang buwan ko, walang kayabang-yabang. Diba? Yan ang katumbas ng sipag, yan ang katumbas ng may goals ka. Hindi ako chumicheke ng dahil pinag-pray lang. Of course, we will pray to God, gabayan tayo. Pero walang sense ng prayer without, alam mo yun, hard work. Kung hindi ka naman kung hindi ka naman deserving. Kaya, yung weekly. So, dahil wala na kasing ano ngayon, wala nang printed ngayon, no? So, feeling ko yung mga tao, dahil yun wala nang printed, hindi na nila nararamdaman yung kailangan ginugol yung cut-off ng Tuesday to Monday, dapat Tuesday pa lang yung napapasok na. Para sure na ako, may chichikehin ako pagdating ng next week. Tapos pagdating ng Monday, maghahabol na ako ng mga ipapasok ko pa para malaki-laki yung teke ko for the week. Doon kami na sobrang na-disiplina before. Disiplina kami. Nung wala pa yung front row all access. Sobrang disciplined na may hinihit ka talagang goal. Kasi bakit? Hindi ko na ilalahatin ha. Matagalan tayo. Sobra kong OC, tama yung sinabi ni RS. Lahat ng weekly income ko, naka-ano talaga yan. Naka-print out, naka-document, naka-scan. Ini-scan ko talaga colored pa. Diba colored pa, hindi pa Xerox lang na black and white. Ngayon, kung wala na yan ngayon, at naka-all access na, that doesn't mean na hindi mo dapat gawa ng paraan sarili mo para mas maging disiplinado ka. Kasi again, kailangan mo yan. Una, diretsahan. Kailangan mo yan. Kailangan kumikita ka, nagabayad ka eh. Ang madalas naman na negative ng mga tao dito, yung mga hindi kumikita eh. Tama? Pero kung kumikita ka, kung nai-hit mo yung mga goals mo, imposibleng ma-negative ka. Tama? Pero kadalasan naman kasi, kaya ka nawawalan ng kinikita, kasalanan mo rin naman. Kasi hindi ka na humataw, hindi ka nag-call out, hindi ka kumausap ng tao, hindi mo hinit yung mga daily goals mo. O, diba? Ang balik pa rin yan, kasalanan mo eh. Kasalanan mo kung yayaman ka, kasalanan mo rin kung hindi. Diba? So ngayon, weekly goals, mahalaga to. Kailangan, pinaplakado mo, sinabi mo sarili mo, pagpatak ng Tuesday, magkano gusto kong kitain ngayong week. Kung wala man tayo naka-print out sa cheque, at least, ang i-goal mo, itong tatlong to. Ano yung una? Sub-team top earner. Kung bagong member ka, kayang-kaya mo yan. Sub-team top earner. Magkano lang naman ang, we have 16 sub-teams in New Blood. Okay, para lang malinaw. Sa 30,000 na members ng New Blood, meron tayong 16 na sub-team. Yun yung wini-welcome ni Sherwin, wini-welcome ni RS kanina. Yes. Ambassadors, Allegiance, Dauntless, Diamonds, Dynasty, Intensity, Fury, Fighters, Legacy, Legends, Summit, Sherwin, Phoenix, Undisputed Vanguard winners. Yes. Diba? Memorize ko yan. Siyempre, group ko kayo eh. Pwede ka maging top earner sa sub-team mo. Especially kapag yung nandyan ka sa sub-team na baguhan pa lang. Every few months, nag-aanong sa'yo ng panibagong sub-team eh. Kasi yan yung mga sumasangay na, kumbaga, may nag-take lead na panibagong M-Club, may nag-take lead na bagong upline. Kaya binibigyan natin ng sariling pangalan. Ngayon, pwede ka maging top earner dyan. Pwede. Paliit palabanan dyan eh. 10,000 a week, 5,000 a week. Minsan nga 5,000 pwede ka na makapasok eh. Yes. Diba? So, bilang bagong member, pwedeng yan ang i-weekly goal mo. Ang weekly, malagay ang pangalan mo sa listahan na yan. Siyempre, yung mga leaders, matik na yan, hindi lang sub-team top earners ang ginagol ng mga leader. Especially mga tumatagal na. Yeah. Ang habulan nila, new blood top earner na minimum. Ano yung new blood top earner? Sa 30,000 nating members, diba? Isa ka sa 10, may pinakamalaking chineke for the week. Isa ka sa may pinakamalaking kinita for the week, 10 yan. Imagine mo sa laki ng grupo natin, sa libo-libo nating members. Yan na yung ginagol ng mga uplines ninyo. Next na yan, syempre, yung mas malakihang labanan. Sa 1 milyong front row member, napakalupit pag nakakapasok ka sa front row superstars at kapag consistent ka dyan. Yan na yung mga chumicheke ng 30,000 minimum pataas. Minsan maganda yung labanan, 50,000 pataas. Totoo. Ng linggo.
Sarap-sarap na ng buhay mo. Tapos kami, kung napapansin nyo, ako, yung mga top 20 yan, top 20, top 15, top 10. Yan na yung mga laban ng 100,000, 200,000 a week. Okay pa ba kayo? Nakakahinga pa? So, ako, pag tinanong mo ko, ang weekly goal ko, manatiling pasok doon sa top 15, top 20, top 15 na yun. Actually, ang goal ko nga ngayon, top 1. Marami nang nakakaalam niyan. Wala na ako ibang goal ko si top 1. Kumagat ng 350,000 a week, 100,000 a week. Kaya yun ang sagot kung bakit, kahit buntis ako, sisipag pa din, kahit na bawal magpuyat, nag-o-orient ng madaling arawan. Kasi may goal. Hindi ka naman magsisipag dahil sa wala lang. Magsisipag ka kasi may gusto kang mangyari. Ngayon, hindi lang naman pera yan kasi ang katumbas niyan eh. Ang katumbas niyan, yung trinabaho mo for the week. Ang katumbas niyan, yung dami ng taong nakausap mo. Ang katumbas niyan, yung dami ng taong gusto mong matulungan. It just so happens, nagiging pera siya kaagad. Nagigets niyo ba? It just so happens, nagiging pera siya kaagad. Pero pag inisip mo, shit, sumay kasi upline, 200,000 isang linggo. Ilang daang tao kaya yung nakausap niya this week? Ilang daang tao kaya yung na-training niya this week? Ilang tao kaya yung miniti niya this week? Yun ang bilangin talaga natin. Wag lang yung cheque, wag lang yung pera. Yes. It just so happens na kumbaga nag-exam ka, lumabas lang kagad yung results ng exam. Kumbaga sa isang semester ng grade, lumalabas lang kagad yung grade every week. Pero ang tingnan mo, yung trinabaho. Nagets mo? Nagigets nyo ba? Yes. At ang maganda pa dyan, lumalaki pa yan sa pagtagal. Yung trinatrabaho mo sa mga araw na to, tatrabahuhin mo hanggang matapos yung 2020, alam mo malupit, madadamay pati 2021 mo. Yes. Kung tatrabahuhin mo buong 2021, alam mo malupit, mararamdaman mo hanggang 2022. Minsan nga hanggang 2023 mo pa mararamdaman eh. Lalong-lalong na kapag, listen carefully guys, listen carefully. Naalala niyo yung mission ng front row? Magbago buhay ng mga tao? Naalala mo yung mission ng New Blood? Mag-create na maraming leaders na magbabago buhay? Imagine mo, kapag ginawa mo to, tumataw ka, magkaroon ka ng maraming mga members, magkaroon ka ng maraming mga leaders, imagine mo, imagine nyo ba? Yung laki na babalik sa'yo pang matagalang panahon. Lifetime. Kahit na sabihin mo, marami akong kausap, tingin mo sa dami ng kausap ko, okay lang yung 200,000 a week? Ang laki nga ng 200,000 a week eh. Parang kunting-kunti pa ako sa ilang taong nakakausap araw-araw eh. Pero ang laki ng kinikita ko na, 200. Kaya malupit, lalaki pa yun. Lalaki pa yun. Puproduce pa tayo ng puproduce sa maraming leaders na susunod sa yapak natin. Apps Jamie nyo nga, nakakaranas na. Apps Jamie nyo, nag-100K plus na. Diba? Yan sila Apps RS nyo, nag-50K na yan, nag-40K, nag-50K, nag-60K na yan. Yan mga upline M clubs nyo. Wala na kayong gagawa. Hindi kayo makaiwas. Kayo na next. Kasi hindi naman sila papayag, yung mga M club nyo, hindi naman yan papayag na hanggang dyan lang sila. Sigurado may mga next goals na yung mga yan. Tingin nyo papayag yung mga M club nyo na 5,000 lang, 10,000 lang. Hindi naman mag-M club yung mga yan kung maliliit ang mga goals niyan. Mali. Diba? So, gayahin natin sila. Gayahin nyo kami. May goals, hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala. Maliligaw kapag wala. May mission ka dapat. May mission ka sa araw-araw, sa linggo-linggo mo. Alam malupit, may kasunod pa yan. Yes. Kala nyo May next pa. Ano yun? May goal tayo buwan-buwan. May goal tayo buwan-buwan. Ano yung goal natin ngayon? Kada buwan? Yan. Ito guys, yung unang-una, syempre, ito yung, kumbaga parang ito, pride mo to pag nagkaroon ka ng award sa General Assembly natin. Actually, dapat every General Assembly, may goal ka na certain award na, kunyari, new member ka ngayon, diba? Ang JA natin this November, dapat maging private ka na. Diba? O dapat this coming November na JA natin, 3 hits platinum awardee ka na din. Diba? Sama mo na Beast Mode awardee. Beast Mode awardee guys, ito yung natin, kumbaga yung pinakamaraming package sold.
'Di ba? Pinakamaraming naalokan ng package, ng produkto ng package natin na nag-avail sa iyo. 'Di ba? Na pag napunta ka dito, nagkaroon ka ng Bismod Award, ibig sabihin niyan, madami. Kumbaga ito reward mo to sa sarili mo. Tama. 'Di ba? Reward mo to eh. Kumbaga priceless 'yan. Kumbaga sabi nga 'di ba ng mga uplines natin, kung sa school hindi nagkaroon ng mga ganitong award, ng mga recognitions, 'di ba? It's about time bigyan mo ng ano, kumbaga deserve mo din, 'di ba? Na kung sa school hindi ka nagkaroon ng award, deserve mo magkaroon ng award sa totoong buhay. Guys, Diba? pag Bismod awardee ka, listen carefully guys ha, pag Bismod awardee ka, ibig sabihin, ikaw ang may pinakamaraming ikaw may pinakamaraming hinahanap na tao na tutulungan mo maging leader. Totoo. Okay, listen. Pwede namang ikaw may pinakamaraming hinahanap na leaders, pero hindi lahat magte-take lead. And that's normal. Huwag ka madi-disheartened kung 80% ng mga na-refer mo, 80% na mabili ng package sa'yo, pinacheck ka lang. Masalamat ka pa, di ba? At least pinakita ka. But, yung mga Bismod awardee na yan yung pinakagigil, yan yung pinaka-naiintindihan kung ano ang network marketing. Sila ang naghahanap ng mga makakasama, ng mga matuturuan sa negosyo natin. So, meaning, price, ano talaga to? Sobrang malaking bagay to pag na-awardan ka as Bismod buwan-buwan. Meaning, isa ka sa nag-all out sa buwan na yun. Diba? Guess mo yun. Yung next natin yung top seller naman. Ito award to para sa mga pinakamalalakas magbenta. Okay? At magugulat kayo, especially mag-a-awarding tayo. Guys, reminder ha, meron tayong special assembly this coming November Yan. 22. 1122. Take note nyo na sa planner nyo yan. 1122. Tutu. Mas mahalaga pa yan sa 11-11 sale. Kasi sa 11-11 sale, maglalabas ka ng pera. Sa November 22, tutulungan ka namin kumita pa na mas malaki ng income. Ano mas mahalaga? Naglalabas o yung dumadating? Pwede tayo sa dumadating. Madating, yes. Sa November 22, take note nyo yan. Magulat kayo sa top seller awards natin sa November 22. Kasi ang computation natin for this assembly would be buong 2020. Yan. Okay, so from the whole 2020, 1 year natin kukumputin kung kumusta yung mga kumakot. Okay? So don't worry, hindi man kayo makasama sa anniversary kasi bagong member ka pa lang. December naman, magiging monthly na ulit. So pwede ka ma-awardan ng December for the monthly. Pero imagine mo, baka nga may million dyan, top seller. May million dyan. Oo, apps, di Nakita. malabo feeling ko madami. Totoo. Sa Bismod, feeling ko merong mga lagpasandaan. May mga gumagaya sa amin. Kaya na-excite na ako. Yung next natin is Top Earner Award. Top Earner naman, ito yung mga may pinakamalaking kinita sa isang buwan. Pag monthly within 1 month. Usually, pag hindi pa M-Club, 50K, 100K, pag mga hindi pa M-Club. Pag mga labanan ng M-Clubs na yan, 100K, 150, 200 yan. So, yan ang labanan ng mga M-Club. Pag top earner. So, may chances na din kayo dyan. Pero again, for this coming assembly natin, 1 whole year yung competition, kaya nakaka-excite. Malalakihan. Next nyan is yung nag-a-award din tayo sa mga nag-upgrade ng gadget. Yes. MacBook Club, PC Club, Laptop Club. Not necessarily naman na MacBook, pero nakasanayan kasi most of us uplines naka-MacBook. Yes, Kaya yes. nang well-promoted namin para pare-parehas ng mga pinipindot-pindot. Ayan. Saka, yun nga. Iba pa rin daw kasi pag Apple daw. So, next yan, of course, isa sa mga magandang goal din. Ito, guys, listen carefully. Rank up. Isa yan sa mga kailangan ginogol nyo natin pag-rank up. Huwag kayo mag-alala, hindi lang kayo nag-goal niyan. Even ako, ginogol ko yan. Kapag rank up. May ranking din ng M-Clubs to. May Yes. Next, Hakot Award. Ano yung Hakot Award? Yan naman yung may pinakamaraming na hit na monthly goal. Imagine mo, kunyari, nag 3 heads platinum ka sa month na yon, ikaw may pinakamaraming na-refer or na-bentang packages. Yes. Ikaw pa may pinakamalaking benta for that month. What if ikaw pa yung pinakamalaking sineke or kinita for the month? Tapos nakabili ka ng gadget. MacBook, Tapos nag-rank up ka pa. E di Hakot Award ka. Ikaw na. Ikaw na. Diba? Kaya, yung iba dyan, pwede buwan-buwan eh. Yung iba dyan, pwede ka namang top seller every month.
Pwede kang top earner every month. Pwede kang beast mode every month. Pero wag naman MacBook every month. Ano yun? Tindahan ng MacBook yung bibilin mo. Diba? Saka yung, ito maganda, team goal naman to. Sana sumali ka sa team goal, which is Team Attendees Award. Ina-award naman to sa sub-team na may pinakamaraming napa-attend sa General Assembly. Alam mo, bragging rights ng grupo yan. Nakakadagdag pride ng grupo yan. Pag kayong may pinakamaraming napa-attend. Meaning, kayo may pinakamaraming leaders, kayo may pinakamaraming potential members, kayo may pinakamaraming natutulungan, nagagabayan para mas kumita na malaki sa negosyo. So, na-exit ako kasi sa assembly sa November 22, magkakaalaman. Sino-sino ba yung mga yan? So, let us see. But besides sa mga award, meron pa tayong mga, balik natin. Regarding rank up. Yan. Ito na yung rank. Take note nyo to guys ha. Up. Okay. Yan yung next. Yan. So na, inimay na talaga natin dito guys, di Take ba? note nyo ba? Naisulat nyo ba lahat yan? Kailangan nakasulat na kasi goal nyo yan. Checklist nga, di ba? Okay, makapag-rank up. Yon. First thing, syempre, from new member, pag bago tayong distributor o kakasali lang natin, first thing na pinapag-goal talaga sa atin ang apply natin is makapag private na. Ngayon, pag sinabing private, guys, napakasimple lang, napakadali lang nito. May mga gumagawa na ito, 2 days, 3 days lang. Diba? Alok sila ng packages sa 5 tao kagad. May 5 tao kagad na nagtiwala sa kanila na sumali dito sa business natin. Kaya sabi sa inyo, napakadali lang nito kasi ang daming members, more than 5 in a week yung nagagawa nila kagad. Diba? So, ito yung first thing pag bago kang member. Pero syempre, after mo mag-private, may next goal ka na dapat dyan. Pag private ka na, next thing is sergeant naman. Na kung saan dito, kailangan yung mga napasali natin, in short, mga napasali natin dito, this is the time dapat napapasa o natutulungan na din natin sila na sila din mismo mag-goal o makapag-achieve din sila ng private. In short, sila mismo may taglilima din silang maalokan ng package o taglilimang referrals, kumbaga. Diba? And syempre, after nung sergeant, diba, may lieutenant naman. Diba? Kung napapansin nyo guys, nagle-level up yung mga goals. Diba? Imagine mo na lang sa 5 packages sold, kumita ka dyan, tsumeki ka dyan. Sa sergeant, may 5 private ka na sa ilalim mo, that's total of 25 people. Diba? Depende pa kung more than 5 yung tao mo sa ilalim na nakapagtaglilima sila. Diba? Depende pa yung kinita mo dyan. Siyempre, pag lieutenant ka na, 5 sergeants naman. So, madami ng numbers to diba? 5 sergeants na yan, di 25, ang dami na yan. And then, syempre, after lieutenant, captain naman. O, ito, nandito na, naka-accumulated na siya. Total na dito, nag-500,000 na yung kinita mo simula nung sumali ka. Pag umabot na ng 500,000, in short, that's the time, and may bilang ka na ng privates and sergeants and lieutenants sa ilalim mo. Tama. Diba? Kumbaga dito, napapractice na yung, yung pagtituro na din natin sa mga distributors natin. Kumbaga, parang dito, ini-improve mo na yung leadership skills mo sa part na yan. And then, syempre, pag captain ka na, next thing mo na, next in line, di ba? Sa madaling salita, next Millionaires Club na yan. So, dito, nagsusuma total 750,000 accumulation na. Di ba? Ang sarap, guys, pag chinani mo yun, pa isa-isa, yung certificate, meron ka niyan from private, sergeant, lieutenant, captain, next in line. Di ba? Dito mo makikita, kumbaga, parang ito yung fruit Somewhat ito yung fruit ng ng win-workout mo ng effort mo And syempre, after nun, pag next in line ka na award, that's the time, yung goal mo na yan, mag-Millionaires Club na. Yes. So, automatically, pag nag-total na yung income mo, since day one, sumali ka sa network, sa front row, ng 1 million pesos, automatic Millionaires Club ka na nun. And okay, syempre, hindi po doon. Sige po. Klaro, ito yung computation ng mga sales match nyo. Yun. Hiwalay yung income nyo sa product selling. Hindi kasama sa bilang. Ang sinasama sa bilang is mga sales match saka yung income natin sa packages sold. Okay? So, yan yun. Alam mo, ginagandahan kasi dito, guys. Hindi, kami sinabi ni RS nung nagsisimula pa lang tayo, meron kang ininext na goal. Hindi ka malilihis ng landas, hindi ka tatamarin, alam mo yun, kasi may next pa Saka nakaka-excite kasi may next. Even nga pag M-Club ka
Alam mo Yeah. ba yung mga M-clubs nyo, yung mga M-club natin, especially yung mga bagong mga M-club, hindi talaga magpapahinga yung mga yan. Kasi hindi lang naman unang milyon ng goal ng mga yan. Sigurado goal ng mga yan, grab yan. Kasi Ayun, no? meron pa tayong rank up pag M-club ka. Pag core, pag bagong M-club ka, 1 million. 1 million. Next niyan is core M-club, which is 3 million. I think ikaw, RX, core ka na. Core ka na, di ba? Di pa. Konti pa, abs. Konti pa. Hindi na lang, 2.7, 2.8 na naman na, malapit ka na rin naman na, niloloko mo pa ako eh. Amen. Napaka-humble mo naman. Konti na lang, core millionaires club na siya. Yan, mga applies yun. Yan. Next is Prime, which is 5 million. I think si Jamie naman ang papasok. Yes. Millionaires Club. And then, Master Millionaires Club, andyan naman si Joshua nyo. 8 million and above. Alam mo, nakakatawa guys, yung mga isin-example ko, ilang taon pa lang kayo. Diba 27 ka, R? Yeah po, Si 27. Jamie 8, 28. 28. Si Joshua, Ayun lang, bastusan yan eh. 21 si Joshua, Oh. hindi na pinapasok sa mall eh. Diba 21 years old, master millionaire, may 8 million, diba? Sus Marioset, no? Champion and club, 12 million, pataasin sila, sila Rose yan. Tapos, elite ako, Elite? nasa elite ako. Ah! Elite and club ako, 20, ano pa lang ako 24, 23, 24 and. So, syempre, next goal, imagine mo kayo ang goal nyo mag-private. Don't tell me pressure kayo. Ang goal nyo, sergeant, pressure kayo. Kumusta naman yung elite, as ang next goal, icon. 50 million lang naman. Diba? Kayo yung pressure? Oh, wow! Pero ang nakakatawa kasi dyan, guys, pressure is good eh. For people who really want to become successful. Pressure is good. Yan ang breakfast, lunch, dinner, midnight snack ng mga tao na gusto talaga mapaganda buhay. Na hindi papayag, hindi makukontento sa ganun lang, sa maliitan lang. Alam mo, sabi nila, makontento na tayo. No. God didn't teach us na makontento. Tinuruan tayo ni God to improve. To be grateful, but continues to improve. Okay? Maging grateful tayo sa kung ano yung meron man tayo. Pero pag alam mo na may kagaganda pa yan, bakit natitigil? Bakit ka tatamarin? Nagigets mo? Hindi naman tayo ginawa ni God para maging tamad. Hindi tayo ginawa para alam mo yun. Mahirap na ako eh. Nabuhay ako mahirap, mamatay ako mahirap. Wala namang ganun eh. Pag nabuhay kang mahirap, kasalanan ng mga magulang mo yan. Pag namatay kang mahirap, kasalanan mo yan buong buo. Walang sisihan. Tama? Yes. Diba? So, kung meron man kayo dapat matutunan, it's, as long as buhay tayo, as long as, alam mo yun, may ganitong oportunidad tayo, we have the opportunity, we have the chance to continuously improve. Which is yun talaga dapat. Yun talaga dapat. Life is meant to be lived. Life is meant to be learned from. Kaya tayo na buhay is para hindi tayo kung ano tayo kahapon. Dapat para araw-araw may nangyayari sa ating maganda. So, ang next yan is Hall of Fame. Ang Hall of Famer, sila Abs Emil, Abs Card. Dalawa pa lang Hall of Famer ng front row. Pero alam mo, the fact na may Hall of Famer na yung front row, nakakabaliw na. Yes. Kasi kung may nakagawa ng isa, magagawa ng kahit sino yan. Totoo. Mali. It may take you years. It may take you longer kaysa sa kaiba. But still, you will get there. As long as hindi ka titigil, as long as tagay mo ng tuloy-tuloy. 100 million above. Actually, huli namin usap ni Abs Emil, as far as I can remember. Nasa 140 million na si Abs Emil. Naku ng teteng. 140. Kumikita sila ni Abs Card ng 1 million to 1.5 a month. A month. Kabusit. Walling. Pero nakaka-excite. Kasi kung meron man ako i-goal, alam mo kung meron ko man i-goal, ang goal natin, kutain yung ganun. Ang goal natin, maging ganung level. Alam tayo pinagkaiba sa kanila. Ang pinagkaiba lang natin sa kanila, nauna sila ng ilang taon. Yes. Pero parehas tayong anak ng Diyos. Parehas tayong iniluwal ng mga magulang natin. Bakit ikaw? Sino ba nagluwal sa'yo? Diba? Pare-parehas tayo ng oportunidad na sinalihan. Diba? Ang tanong na lang dyan, ano bang goal mo? Tanong na lang dyan, anong goal mo? Kasi kapag alam mo kung ano yung mission mo, kung ano yung goal mo, alam mo ito trabahuin? Gets mo? Diba sabi nga ni Abs Kerwin, diba? If you know the why, you know the how. Pag alam mo kung bakit, alam mo kung paano gagawin. Next. Iyon. Speaking of, apps, paano naman ako mag-rank up? Apps, paano naman ako magiging milyonaryo? Apps,
paano naman ako magkakaroon ng malaking grupo? Ito, hasagutin na namin. Kailangan, sinabi namin, daily goal, kailangan matuto, kailangan mong mag-prepare, kailangan mong mag-improve. And the best way to improve, the best way para matuto, is kapag isa ka sa mga mapipili. If isa ka sa mga swertehing mapili, makasama sa super-duper intensive at exclusive na leadership training ng grupo natin. Yes. Ano yung kailangan RS para makasama dyan? Yan, ito yung requirements natin, kumbaga, para makasama tayo o makasama ka sa leadership training natin, at least private na yung rank mo. So, ibig sabihin, pag sinabing private, at least may 5 packages sold ka na. Pero ito yan, hindi porket private ka na, kasama ka na kagad. Diba? Pwede kang qualified, pero it's by invitation pa din. So, ibig sabihin, kailangan yung upline mo yung makakita talaga, 'di ba? Nung sincerity na deserving ka talaga. Yes, lahat tayo deserving, pero iba pa rin kasi parang di man sa ano, pero yung private madaling gawin 'yan eh. Lalo sa panahon ngayon, madaling makapag-alok ng packages, 'di ba? Yung iba nga minamani yan eh. 'Di ba? Pero sobrang swerte ng yung mga leadership trainees natin ngayon, 'di ba? Yung matatapos na, 'di ba? Na nag-i-interview na sila ngayon, pero yung mga gusto din makasama sa leadership training natin, kumbaga pakitang gilas na tayo sa mga upline natin, 'di ba? Kaya alam mo na, kung private ka na, kita mo na dapat yan, na dapat nakikita ka na ng upline mo na ikaw na dapat 'yon. 'Di ba? Kasi imagine, sabi nga ni upline, dinabi-dami ng members ng New Bloods, dinabi-dami ng grupo natin, 'di ba? Kung ano-anong teams, Summit, Sherwin, ang daming inaasikaso ng upline mo, ang daming tinututukan niyan. So, paano mo masasabi na deserving ka na ma-invite dito sa leadership training natin na to? Diba? Ito lang naman yan. Diyan papasok yung advice namin regarding daily goal. Kailangan mo talaga i-goal na dikit ka sa upline mo. Kasi sa upline mo, malamang sa malamang, ikaw ang uunahin niya. Pag hindi ka niya kilala, ba't ka niya isasama? Kahit 100 pa yung na-refer mo, kahit 100 pa yung packages sold mo, pero kung hindi ka naman kilala ng upline mo, hindi ka makasali. Kailangan kilala ka namin. Yes, diba? Ano yan? 3 months lang to. Yeah po. Maganda, gagraduate na sila. So, sa November 22, yeah, mga bagong member, don't worry, you still have the time para maglambing. Tumani at maglambing sa uplines nyo kasi so, pag-graduate pa lang yung batch 2 natin for this year. Kami November 22, gagraduate na sila. At i-announce na rin yung ating batch 3. So, you still have the time para dumikit. Pakitang gilas. Magpakitang gilas sa uplines nyo para makasama kayo sa sunod na batch. Ating batch 3 for 2020. Yes! Congrats. 2021. At syempre, pag kasama ka doon, matik yan, mag-i-improve ka talaga. Solid yan. Mag-i-improve ka sa napakaraming paraan. Hindi lang sa attitude, hindi lang sa pagkatao, pati sa skills na kailangan mo for this business. Again, iba pa rin ang handa, guys. Ang sundalo, nagpe-prepare ng ilang taon yan para lumaban sa gera. Tama. Tayo din. Kailangan mag-prepare tayo para sa magandang future natin. So, ano-ano ang expected na matututunan nila? Makukuha nila, mangyayari sa kanila. Kasi ito yung mga bagay na kailangan natin as a leader. Actually, napakarami to, pero these are some of the things na kayang-kaya namin kayong magabayan, kayang-kaya namin kayong mapasahan, kayang-kaya namin kayong maturuan. Of course, manatiling positive, maging self-motivated. Ito, napakahalaga nito, magkaroon ng kusa. Kailangan din magkakadisiplina kayo. You will have the right yes attitude. Never kayo magiging acne. Pag nasa leadership kayo, pag leader ka, never ka magiging acne. Super. May willingness kagad parati na matuto at makorek at maasikaso at magiging consistent ka sa hataw mo. Walang leader na tinawag na leader na parang heartbeat. Hahataw, papahinga, hahataw, papahinga, hahataw, papahinga. Tapos at least buhay, di ba? Wala. Iba pa rin yung tuloy-tuloy paangat. Iba pa rin pag tuloy-tuloy paangat. At kaya namin ituro yan sa iyo. Ang tunay ng mga leader, tuloy-tuloy paangat. Okay? At sa skills, of course, speakership, matuto mag-present, matuto kumausap ng maraming tao, matuto magpa-meeting, matuto mag-prepare for assemblies, for meetings, for trainings, maging creative, mag-isip ng mga plano, mga bagay-bagay para sa grupo, maging versatile or maging flexible. Yes. At makikisama sa tao, yung
Paano mo makakasalamuha ang iba't ibang klase ng mga tao na kaya mo silang Yes. pakisamahan? Of course, hindi ang member mo ang mag-a-adjust sa'yo, hindi ang kliyente mo Totoo. ang sa'yo. Ikaw ang mag-a-adjust para sa kanila. Next is power of one, yung continuously na, alam mo yon, hindi mawawala sa pagkatao mo ang pagyayaya pa ng mga tao para maging successful sa negosyo mo. Troubleshooting. Kapag may mga problema yung grupo, paano mo maaasikaso? Of course, again, we are paid by the problems we solve. We are Yeah. problem solvers in this industry. So, ang mga leaders, ang pinaka na problema, in a good way. Kasi, tayo rin naman ang solusyon. So, Tama. troubleshooting yun. And of course, time management. Okay, ang mga leaders on time yan. Sobrang mahalagang oras ng mga yan. Wala dyang late, wala dyang VIP, walang pahabol, lahat yan on time. Kaya, matutulungan namin kayo, matuturuan namin kayo para mas mahon ka, para mas mabuo ka to the person na gusto ni God na mangyari sa'yo, para mas makuha mo, ma-attract mo yung grupo na nire-ready ni God for you. And of course, sa laki ng grupo mo, ang magiging laki ng resulta. Okay, guys? Sulat niyo ba lahat yun? Okay. Grabe. Ngayon, pag ikaw buo ka na, pag nagabayan ka na namin, kapag nahahawa ka na sa enerhiya namin yung ganyan, ang next na goal mo na is to build your own leader. To create your leader. Okay? Ito may tip na kagad to Paano ako apps magkaka-leaders under ko? Paano ako apps magkakaroon ng mga katulad ko under ko? Simple lang yan. Sabi ko sa'yo, ulit-ulitin ko sabihin ko. Kailangan naman kung ano yung lapit mo sa upline mo, ang siyang lapit din nila sa upline mo. Kailangan kung gano'n ka kadikit kay apps, ganun din sila kadikit kay apps. Gets mo? Hindi pwedeng hanggang sa'yo lang. Pag ikaw lang ang kilala niyan, pag ikaw lang ang ka-close niyan, mag-alala ka. Hindi pwede yun. Hindi ganun ang network marketing. Kailangan na i-bridge mo, na ilalapit mo yung members mo, leaders mo sa upline mo. Ngayon, apps, nahihiya yung mga member ko kay upline. Di hindi leader yan. Yes. Hindi leader ang member na nahihiyang lumapit sa upline niya. Kasi ang totoong leader, ang gusto talagang, alam mo yun, makisama at makasama sa network na to, sila mismo pa mag-volunteer. Apps, ilapit ko naman kay Apps Karen. Apps, ilapit ko naman kay Apps RS. Yan, leader yan. Pag may mga ganyang member ka, ay nako, napakaswerte mo. Kasi yan yung mga seryoso. Yan yung mga, alam mong call out. Yan yung mga member na makasama mo hanggang dulo. Kasi bakit? Alam din nila na makakasama natin sila hanggang dulo. Kaya bago pa lang sila, nag-i-start pa lang sila, gusto na nila, kilala na sila. Yung mga member na nahihiya lumapit sa upline, yung mga member na ayaw magpakilala, kailangan pilitin pa, ako nagsasabi sa'yo, hindi na magtatagal yan. Hindi na magtatagal yan. Kasi hindi nila naiintindihan na magkasama tayo habang buhay. Totoo. Nagkasama tayo 10 years, 20 years, 30 years from now. Bakit ka mahihiya sa taong makasama mo ng napakatagal ng panahon? Tama eh. Kung naiintindihan mo yun, maaga pa lang, nagpakilala ka na. Magpakilala ka na. Pakilala mo na yung mga leader mo. Pakilala mo na yung mga potential mo. Pakilala mo lahat ng member mo. Pag di mo na pakilala yan, hindi matutulungan mo. Kaya. Next, how to build and create leaders. Pa-attend sila sa mga training at meeting. Kasi syempre, paano nga naman sila makikilala? Of course, through trainings and through meetings. Meetings. Diba? Kung gusto mong kumita, parati ka dapat nagpapakita. Next, how to build and create leaders. We also have to build, sabi ko na ito kanina, pagbitin na natin ulit, network sa local and sa international. Again, huwag tayong mamili. Huwag ka tipong, babae ako, super babae lang. Sorority. Sorority, pinatulog. Full-time mami ako, gusto ko mami lahat. So, ma'am sure, ano to organisasyon? Ano to? Guys, hindi pwedeng mamili tayo. We don't have the right to judge. We don't have the right to choose. Si God lang ang pwede mamili. He has the sole right to choose sino magabagong buhay sa hindi. Saka huwag mo limitahan.
Again, kanina pa namin sinasabi ni Apps RS dito sa inyo eh. Huwag mo lilimitahan yung negosyo mo. This is for everybody. Diba? For everybody. If you really want to get the leaders, if you really want to make your network big, kailangan malaki yung nabivisualize mo, aabutin ng network. Okay? Next. Ito, gusto ko to. Magandang goal to. Ito ang goal ng mga uplines, ng mga leaders niyo sa ngayon. Magkaroon ng pangalan sa kumpanya. What do you mean na magkaroon ng pangalan sa kumpanya? Nahihiram ng ibang grupo, nagtitrainer sa front row exclusive, kilala ng mga may-ari, kilala ni Abs Kerwin, kilala ni Abs Richmond, kilala ng mga grand uplines. Yun. Facebook friends sila, babanggit sila. Masarap na yan. Mm-hmm. Pag yan na yung nararating mo, ibig sabihin, tama na talagang ginagawa mo sa kumpanya. Pero yung kilala ka ng tamang paraan ha, hindi yung kilala ka kasi iiwasan ka nila. Kasi gumagawa ka ng mali. Mali yun ha. Build your name in the company. Meaning, pag sinabing RS Miklat, isa yan sa mga top leader ng front row. Okay, kilala ka. Yung tipong pati ibang kumpanya makikilala ka. Pati, alam mo yan, pag sinabi, ako, sample ko na lang sarili ko. Iba nakapagsalita tayo sa Asian Network Convention Expo nitong August. So, pag sinasabi na yung pangalan ko, automatic, siya sa mga speaker ng ANSE, Asian Networkers Convention Expo. Ano yan? Top leader ng front row yan. Ganon, yun ang goal. Yun ang goal. Ang sarap nun, kapatid, na bit-bit mo na talaga yung pangalan ng kumpanya. Na isa ka sa mga pundasyon ng kumpanya. Kung ngayon, Apps, bagong member pa lang ako eh. Pwede ba ako maging pundasyon? Oo naman. Hindi porket 10 taon na yung kumpanya, ano nasa isip ko, matagal na yung kumpanya? Bago pa lang. Marami taon pa to. Aabutin pa to ng apo mo. Tama. Diba? So, pwede. Pero syempre, kung gusto mo magkapangalan kaagad sa kumpanya ko, bilisan mo. Bilisan mo. Hataw-hataw ka na. Lagay mo na kagad yung pangalan mo dun sa mga top earners na sinabi namin kanina, especially superstar. Mag-ingay ka kasi possible. Kahit bago, possible. Iba pa din. Hinahanap nga actually namin yung mga ganyan. Yung mga higante, yung mga giants ng company. Yung tipo talagang mag-iingay ng matagal na panahon ng mga pangalan. Isa ka doon, sabauhin na natin. Tama. Ito, maganda. Goal to. Goal na natin ko. Dapat, saving for your network and for your goal. Linawin ko to hindi lang yung savings na to the point na lahat ng kikitain mo, tinatabi mo. Hindi namatay ka sa gutom, loko ka. Kailangan marunong ka gumamit ng pera. Kailangan marunong ka mawak ng pera. Bakit nakalagay dito savings for network? Kasi hindi pwede yung kinikita mo iyo lang. There will come a time that you need to use your money para mas ibuhos pa sa grupo mo. For example, makapag-expand, exactly. Example, magkakaroon ka ng grupo, nasa Luzon ka, magkakagrupo ka sa Visayas, sa Mindanao. Of course, you need the money para makapunta doon. Mm-hmm. Diba? Or makatulong doon, makapag-abot doon, maka-flight, makapag-stay, hotel, biyahe. Yes. Diba? Example, ako, may plano kami na right after everything, pag nakapanganak na ako, okay na si baby, back to normal na. May plano kami ni Jamie na makapunta sa mga grupo natin abroad. So, of course, kailangan may nakaprepare kang money for that. Nag-guess mo? Alam mo, masarap naman kasi dyan, kung ano yung binubuhos, again, ulit-ulitin ko to para maintindihan nyo. Kung ano binubuhos mo, pag negosyo mo, bumabalik yan. Times 5, times 10, times 20, times 100. Yes. Bumabalik yan. Mas maganda nga magbibigay ka nang hindi mo iniisip yung kapalit. Kasi mas may grabing kapalit yun. Hindi yung tumutulong ko kasi naisip mo yung kapalit. No. Basta trust me. Lahat ng ilalabas mo para sa grupo mo, para sa negosyo mo, bumabalik yan. Generous giving, bumabalik yan. Pero ang perang nilalabas mo sa bagay na walang balik, of course, walang balik yan. Ang personal lang, walang balik yan. Saka, kailangan mo ng savings para sa mga goals. Kasi besides sa mga sinabi namin ni RS mo kanina na mga upgrade, of course, may mga malalaking pangarap ka. Una, ano yun? Maging car club ka.
Sasakyan para safe tayo. Sasakyan para Yes. nakakalibot-libot tayo. Sasakyan para hindi mo na kailangan mag-public utility vehicle. Hindi mo na kailangan mag-commute. Napakalaking tulong pag di ka nagko-commute. Lalo na sa panahon ngayon, mas safe ka. Mas tanggal sa utak mo yung mga stressors. Diba? And of course, ang goal mo pag car club ka, maging car club din yung grupo mo. Isa naman nakasakay lahat ng buong network mo sa sasakyan mo. Tama eh. Bus ang bilin mo, hindi pa nasasakyan, di ba? Pero at the same time, kasi nga, papanggamit mo yan, paglibot-libot. But meron pang next yan. You also need to save, not just for your car. Ito na yung pinag-uusapan ngayon ng company. Ito na nanggigigil lahat. Even ako, gigil na gigil na. Kami ni Abs Kenneth, gigil na gigil na. Kung meron man kami ng lahat ng yan, ito na yung next namin. May condo unit kami, may bahay naman kami ngayon. Pero ang goal ko kasi talaga, goal namin kasi talaga, 4th floor. Sa mga nakapunta dito sa bahay, 1 floor lang to. Compound na may 3 bahay. Ang pangarap namin talaga ni Kenneth nyo, 4th floor. Kaya, yan na yung next namin. House and lot club. Diba? So in short, continuous tayo mag-goal dito, continuous tayo mag-i-improve dito. If nasa isip mo na ihirapan ka sa mga unang maliliit na goals, it's because hindi ka pa sanay mag-goal. Baka ikaw yung tipo ng tao na pagkasali mo ng front row, before ka pa sumali ng front row, haya-hayang buhay mo, pabigat ka sa mga magulang. Or puro bayad bills ang inasikaso mo, which I truly understand. Trust me kapatid, sa lahat ng taong makakaintindi sa'yo, pabayad ng mga bills, pabayad ng mga utang-utang, pabayad ng mga pangangailangan ng family mo, ako pinaka-makakaintindi. Super. Pero I tell you, kasi kasuhin mo na maayos ng negosyo mo. Kasi kung gusto mong maasikaso yung mga binabayaran, kailangan mong palakihin at mas Yes. asikasuhin yung pumapasok na pera sa'yo. Nagigets mo? Huwag mo lang problemahin yung mga problema mo kasi problema na yan. Ang hanapan mo ngayon is solusyon, which is humataw dito, sikasuhin yung negosyo mo, magpasok ng malaking income para hindi mo na problema yung mga problema mo. Gets mo? At para magkaroon, dyan ka na magkakaipon eh. Sa panahon ngayon, bills first eh. Pag nabayaran mo lahat ng bills, at may tira pa, di ba? Actually, sabi nila dapat savings muna before expenses. Pero kasi, marami naman kasi tayong mga members na pumasok sa front row, sagad-sagad na sa expenses. At walang masave, which I totally understand. Kaya nga kayo nandito eh, kaya nga tayo nandito eh. Kasi marami tayong binubuhay. Tama, mali. Marami tayong kailangang asikasuhin sa family. Which is okay. Pero alam mo kapatid, mind you, sana wag ka lang humahataw para magbayad. Sana, lahat ng binigay namin ni RS nyo na goal, na, ang cute nga eh, ang ganda nga kasi talagang pachi-pachi eh. Talagang step by step eh. Talagang kumbaga sa ladder. Isa-isa eh. Oo, step by step talaga eh. Pag inasikaso natin yan, one by one, I'll tell you, darating ang panahon. Parang ako ngayon, I may be far from what I want to achieve pa in life. Kasi Hall of Famer din yung goal ko and for 24 pa lang ako, Hall of Famer, 100M. I may be far away from talagang gusto kong marating, pero just to Lord, ang layo ko na sa kung ano ako before. Layo ko na sa pagiging lubog sa utang, na laging hinahabol lang mga maniningil, na walang pambili ng kahit anong matinong pagkain, walang matinong gamit, na taga 1, 2, 3 para makabiyahe, nahingi ng pera sa hindi mo kilala. Ganun ako before. Di masaya sa buhay, umubok ng magpakamatay. Ganun ako before. I'm not proud, pero di ko kakahiya kung ano ko dati. Malaking factor yun sa kung ano ko ngayon. Kasi bakit ayoko na bumalik doon. Ayoko na bumalik doon. Yun ang isa sa mga pinaka, ano ko ngayon, tawag ito pinaka motivation. Yun. Motivation ko talaga. Ayoko na maging mahirap. Ayoko na bumalik sa paghihirap. Ayoko makita magulang ko or kahit sino sa family ko na naghihirap. Ayoko makita ng anak ko, ever, na mahihirapan kami. No. Kaya ako ganun. I am here, we are here to tell you na pwede mo rin magawa yun sa buhay. Pero yun nga, you really have to do what you have to do. Gets mo ba kapatid? You have to focus.
Kailangan mag-focus ka. Kailangan nakafocus tayo sa mission natin, sa goals natin. Kailangan nakafocus ka na magpo-continuously ka mag-i-improve. Kailangan nakafocus ka. Huwag sa pagod, parang awa mo na. Huwag ka magpo-focus sa tatanim mo. Huwag ka magpo-focus sa daming hakausapin mo. Huwag ka magpo-focus sa mga bagay na hindi mo dapat tingnan. Kasi pag tinignan mo yan, babagsak ka dyan. Boom. Kung ano yung mga sinulat namin ni RS nyo for today, kung ano yung mga diniscuss namin ni RS nyo for today, dyan ka dapat nakatingin. Step by step, one by one. Dyan ka dapat nakatingin. Walang taong hindi nadapa na habang naglalakad, nakatingin sa likod. Try mo maglakad ka, nakatingin ka sa likod. Wala pang ilang segundo na talisod ka na. Yes. Lahat tayo dapat nakatingin lang paharap. Lahat tayo dapat nakatingin lang sa goals natin, sa mission natin, ang magandang buhay. Ang gumanda buhay natin, ang gumanda buhay ng kapwa natin, yun lang ang mission natin. Kasi kung doon ka nakatingin, doon ka mapapunta. Ang dami ko na nakitang members na na-defocus. Pinilang yung in-invite. Pinilang yung nare-refer. Tama. Bakit wala pa yung mga tamang tao? Bakit hindi pa ako nagiging milyonaryo? Bakit di pa ako nakakabili ng sasakyan? Bakit ako pinapagpit? Bakit? Once you start questioning, the blessings stop happening. Kasi it will show na hindi ka nagtitiwala sa planong sinet sa atin ni God. It shows na nagdududa ka pa rin pala. Pinakita na sa iyo ang magandang buhay, pinakitaan ka na ng magandang daan, ang tamang daan. Pero once you start questioning, it will really show na nagdududa ka pa pala talaga. And trust me, hindi ibibigay sa iyo sa nagdududa ka. Ibigay lang sa iyo lahat ng to pag naniwala ka. Pag talagang naniniwala ka. Pag talagang ginawa mo ng misyon sa buhay mo, mapaganda buhay. Pag hindi lang pera, papatsi-patsi ang habol mo. Pero yung pangmalakihang, pangmatagalang, magandang future ang hinahabol. The moment you start focusing on that, then lahat ng yan, tuloy-tuloy magiging madali lang para kayo. Tandaan nyo guys, much is needed, much is required. If you want much from God, then God is going to require much out of you. Para madalas tayo humiling ng kung ano-ano kay God. Pero alam mo, hindi lang siya basta-basta ibibigay. Diba God test before reinvest? Yes. Tandaan nyo yan ha. Kung gusto nyo na magandang buhay, dapat handa kang ibigay. Kailangan mong ibigay. Handa kang gawin. Kailangan mong gawin. Para ang dami nang yumaman sa front row. Ang dami na nagbabagong buhay sa front row. And I tell you kapatid, lahat ng mga taong yan, deserve nila yan. Kasi sila yung may grabing ginawa para kumita ng ganyan. And trust me, sobrang sulit talaga pag ginawa. Sobrang sulit talaga pag sinunod. Sobrang sulit talaga pag inasikaso. Ay, nako talaga. Super. And to end our day, we just want you to remember, guys, you have to trust the process. Trust your journey, trust the process, raise your energy, and the right people will come into your life. Alam mo kung anong nagawa nila Abs RS nyo? Nila Abs Jamie nyo, nila Abs Dance nyo, nila Abs Joanna nyo, Abs Louie nyo, nila Abs Jasmine nyo, nila Abs Jad nyo, nila Abs Ken nyo, nila Abs Kenneth nyo, nila Abs Gladwin nyo, Abs Joshua nyo. Alam nyo kung anong ginawa nila? Nila Abs Jasmine nyo, MJ nyo. Alam nyo ang ginawa nila? Abs Rene nyo? Tiwala sila. Tiwala lang sila. Tiwala sila na kung ano yung nangyari sa akin, nangyari sa kanila. Kaya nangyayari sa kanila ngayon. Tinawalan nila yung kailangan gawin. Sinunod nila yung kailangan sundin. Walang tabog-abog, walang tanong-tanong. Sunod! Kapit! Kapit na mahigpit. Kasi once na gawin nyo rin yun, ako na nagsasabi sa'yo, kaya nasusunod sa yapak ng mga upline. Kayo na ang susunod sa mga yapak ng mga upline. Pero kapag malikot ka pa, sorry,
ikaw muna. Kumbaga sa pila, ano yung pila? Pila. Pila. Pag umalis ka, pinakalikod ka na ulit. Kasi sunod-sunod yan eh. Sunod-sunod dapat yan. Pero pag nalihis ka, CR ka muna, may binili ka, lumabas ka, pupunta ka sa pinakalikod ulit. Pero yun nangyayari. Pag hindi agad nagtitiwala. Pag hindi agad focus, pag hindi agad ginagawa yun. Gets nyo ba? So yun. So guys, hopefully, marami kayo natutunan today. Thank you, RS, sa aking ka-partner for tonight. Thank you so much, Abs Karen. Gabi. Ulitin ko guys, it's an honor talaga na makatandem, makapartner to si Apply natin. I'm sure guys, marami tayong natutunan ngayon. Na-remind na naman tayo ngayon, diba? Na yung ginagawa natin. Siguro dagdag ko lang sa sinabi ni Apply kasi na hindi kami magkakakilala personal, pero yung tiwala, mahirap sabihin ng salita pero wala na pagpapasa Diyos mo na ibibigay mo na sa kanila lahat magtitiwala ka na itong mga tao na to, na kahit hindi mo to mga kilala personal, diba, hindi mo alam kung saan sila galing, etc. In short, stranger pa talaga, diba? Pero maniwala ka guys, kagaya mo, ako, kami ng mga M-Clubs, binigay lang namin yung tiwala namin syempre sa plano ni Lord at yung mga taong binigay ni God sa amin, which is yan, sila Upline, yung company natin, pahalagahan natin. So, kaya, kumbaga, aside sa income, aside sa pwede natin ma-achieve dito, yung makasama mo yung mga tamang tao, yung mga right people, for me, priceless na yan, malaking bagay na yan. Nasabi nga ni Upline, gagawin natin itong business na to lifetime. Hanggang sa magkaanak ka, hanggang sa magkaapo ka, diba? Tayo na yon, eto na yon. Kumbaga yung tamang tao, ba't mo pagugustuhin, lumapit, sumama sa mga maling tao kung nasa harapan mo na. Di mo man kilala, di mo man laging kasama, pero yung mga uplines mo na yan, diba? Bigay mo yung 100% na tiwala sa kanila. Promise, kapatid, itatawid ka niya, diba? So, yun lang naman. I'm sure upline, may announcement pa tayo, diba? May mga, inihanda pa tayong mga announcement. Diba? Yeah, May... so, kita-kits tayo sa GA natin. Yan. Ayun pala guys, sa mga nakapanood na ng A Second Look, sa mga naka-attend na ng mga training natin, congratulations sa inyo. And congratulations din sa mga hahabol kasi super-duper nalambing namin si Abs Kerwin. Yes. Sobrang ganda kasi nung training natin. And pumayag naman siya, i-extend niya hanggang Saturday, yung A Second Look. So, sa mga hindi pa nakakapag-attend, sa mga hindi pa nakakapanood, sa mga hindi pa nakakapag-bayad, contact your uplines na para mapanood nyo pa yung training natin. Makahabol kayo. Sobrang ganda talaga ng topic na yun. Sobrang sulit na sulit. As in, kahit ako, tuwang-tuwa ako sa training na yun. And then, next would be, of course, guys, kita-kits tayo sa November 22 sa ating General Assembly. Yes. Anniversary General Assembly natin. So, ayoko madulas kasi maming babanggit akong kung anong-ano. But as you can see naman sa taas, sa poster natin sa taas, sobrang akong kinikilig kasi parang the best of the best people, lahat ng idol. Yes. Yung mga idol nating lahat, yung mga pundasyon ng kumpanyang to, literal. Sila ang mga makasama natin sa araw na yon. So, sa mga hindi pa nakikilala si Direk Carles, si Sir Sam, owners natin, tsaka si Abs Emilio Galasin III, yung ating Hall of Famer, ang kasama natin sa araw na yan. And of course, ako with your Abs Jamie Del Villa. Yes. Plus, marami tayong surprise. Surprises, marami tayong announcement, maraming mga pasabog. Basta, ayoko kasi pag ako nagasabi, kasi nadudulas ako eh. Wag Abs, wag. Kasi yung tayo sa araw na yun and make sure nyo maisama nyo lahat ng mga members nyo. Yun, Kasi yung mga that's the members goal. nyo na medyo mababaw pa ang pagkakaintindi sa kumpanya natin or sa negosyo natin. Yung mga members na medyo hindi pa nila naiintindihan kung ano ba yung pinasok nilang kumpanya, ano pinasok nilang negosyo. Yan ang mga dapat nyo lalong hakutin sa ating Assembly for Sun. For November 22, take note nyo November 22, 1122. 1-1. 22. Yan. So, ayun guys, sa Friday, continuation ng training na to. Pwede nyo mapanood tong training na to hanggang didelete namin to ng Thursday. Sa mga hindi naman nakapanood, pwede kayo makapanood hanggang Thursday.
And then on Friday would be our next training, would be the vision. Ang kasama ko naman si Sherwin ninyo. Yes. Okay, so 2 parts to, kaya dapat kung nag-enjoy kayo dito, natuto kayo dito, medyo lumiliwanag ang, kumbaga parang meral ko, lumiliwanag ang buhay nyo, no? At-attendan nyo to. Attendan nyo yung Friday. Mas papaliwanagin pa natin lalo lahat yan. Okay, so yun yung next training natin on Friday. So kita-kits tayo, guys. God bless you all. Thank you, Ares. And thank you, Sherwin. Thank you so, yes. Pagpalo sa internet, connection. Aawain ko na itong convert. 5,000 binabayad ko. Tapos ganito. Kaya yun, stay safe, guys. Continuous tayong humataw. Pwede natin kasi meron tayong online business. Diba? Kahit umuulan sa labas, meron tayong negosyong pwede mong gawin at hatawin sa loob ng iyong mga bahay. So, God bless us all. God bless you, guys. We love you. Keep safe. Kasama kayo sa prayers namin. Prayers. And hope to meet all the future leaders and millionaires of our company. God bless you, guys. Bye!